Nagsisimula ang kwento sa isang batang lalaki na ang pangalan ay Haruto, na tila aalis sa kanyang kasalukuyang lungsod papunta sa ibang lugar. Pero tumutulo ang mga luha sa mukha ni Miharu habang mahigpit siyang kumakapit sa kanya, ayaw siyang paalisin. Mabilis na hinawakan ni Haruto ang kamay niya para pakalmahin siya, nangakong kapag lumaki siya, babalik siya para pakasalan siya, at kahit sa kamatayan daw, mananatili siyang nasa tabi niya. Sumakay siya sa isang bus, ngunit nagkaroon ito ng aksidente sa daan at namatay siya. Sa kaharian ng Bircham sa pagsisimula ng tagsibol, nagising ang isang batang lalaki na ang pangalan ay Ryo matapos ang mahabang pagtulog at nakita ang sarili niya sa isang hindi pamilyar na silid. Paulit-ulit na lumilitaw sa isip niya ang mga alaala ng isang nakaraang buhay bilang batang lalaki na si Amakawa Haruto, ngunit hindi niya maintindihan kung ano ang mga alaala na iyon. Pumasok ang ilang kalalakihan na may dalang malaking bag at nagulat silang makita na buhay pa si Ryo. Isa sa kanila ay inakalang patay na ang bata dahil mataas ang lagnat nito noong nakaraang araw. Nag-usap sila tungkol sa negosyo habang kumakain. Kumalam ang tiyan ni Ryo at tinawag siya ng isa sa kanila. Masiglang tumugon si Ryo, iniisip na kakain na siya, pero sinabi ng lalaki na mabaho siya at dapat munang maligo. Paglabas niya ng silid, pumitas siya ng ilang prutas para kainin. Muling sumagi sa isip niya ang alaala ni Haruto at kung paano ito namatay, pero nagpasya siyang hindi siya ang taong iyon. Siya pa rin si Ryo, ang batang nakatira sa maruming slum, na gustong maghiganti para sa kanyang ina. Naalala niya ang huling sandali nila ng kanyang ina, nang tanungin niya ito kung bakit pareho silang may itim na buhok, at sinabi ng ina na dahil galing siya at ang asawa niya sa isang napakalayong lugar. Nangako itong dadalhin siya para makilala ang kanyang mga lolo't lola sa Goro kapag siya ay lumaki na, ngunit pinatay ito ng isang mamamatay tao. Medyo umiyak si Ryo, pinunasan ng mukha at nagbihis. Maya-maya, may ilang kababaihang lumapit sa kanya pero hindi lumalapit ng husto. Dahil sa amoy ng katawan niya, tinanong siya ng isa kung may nakita siyang babaeng may kulay ubing buhok na kasing edad niya at sumagot siya ng hindi. Nagpasya silang asikasuhin ang sitwasyon. Lumapit ang isa at humingi ng paumanhin sa paggulat sa kanya. Ipinakilala niya ang sarili bilang Celia at sinabi naman ni Ryo ang pangalan niya, pati na rin ng mga imigrante ang kanyang mga magulang. Napansin ni Celia na totoo iyon dahil sa itim na buhok niya. Muli siyang nagtanong tungkol sa batang babaeng hinahanap nila. Pero pareho pa rin ang sagot niya. Tinanong niya kung maaari nilang hanapin ang babae sa loob ng slum, pero pinayuhan siya ni Ryo na huwag dahil hindi iyon lugar para sa mga babaeng maayos ang pananamit tulad nila. Tinanong niya kung ano ang kasuotan ng mga tao sa slum at sinabi ni Ryo na parang karaniwang tao pero punit-punit at marurumi ang damit. Iminungkahi ni Vanessa na magpalit sila ng kasuotan at bumalik, pero sabi ni Christina kailangan nilang magmadali. Sinabi naman ni Vanessa na dapat silang mag-ingat para hindi makagulo. Inutusan ni Vanessa si Celia na hanapin ang mga reaksyong may kinalaman sa mahika sa paligid. Nagbigkas ng orasyon si Celia at, sa gulat niya, nakaramdam siya ng mahika sa loob ni Ryo. Sinabi niya sa ibang mga babae na may malaking dami ng mana na umaapaw mula rito. May kakayahan siyang kailangan para makagamit ng mahika, pero nagulat siya nang malaman na ang kakaibang liwanag sa katawan niya ay mahika pala. Tinanong ni Vanessa kung may iba pang reaksyon, pero sabi ni Celia na ang mga reaksyong naramdaman niya ay mula lang sa kanila at kay Ryo. Nagtaka si Ryo tungkol sa katawan niya habang nagpasya ang mga dalaga na suriin ang ibang mga bahay. Pero mabilis na bumalik si Celia para bayaran siya sa ibinigay niyang impormasyon. Binuksan ni Ryo ang maliit na pitaka at nakita niyang puno ito ng maraming pilak na barya. Tumingin-tingin siya sa paligid, itinago ang regalo at dali-daling umuwi para salubungin ang mga lalaki. Binuksan ni Ryo ang pinto at biglang hinawakan siya ng isang estrangherong nakamaskara at muntik na siyang saksakin sa dibdib, pero sa kabutihang palad, nasangga ito ng regalong dala niya. Nahulog ang regalo sa sahig, isinara ng nakamaskarang estranghero ang pinto at lumapit sa kanya. Tumingin siya sa paligid at nakita niyang patay na ang lahat. Tinanong niya ang nakamaskarang lalaki kung sino ito. Bago pa siya makasugod gamit ang espada, biglang lumitaw ang isang babae na parang anghel at tinawag siyang Haruto. Nangako itong tuturuan siya kung paano gamitin ang kanyang mana. Hinaplos nito ang pisngi ni Ryo at sinabing hasain niya ang kanyang pandama. Nagsimulang maglabas ng liwanag ang katawan niya at kumalat iyon sa hangin. Nang muntik na siyang tamaan ng lalaki, nakailag siya at sinuntok ito sa tiyan. Nagbigkas ng orasyon ng estranghero para palakasin ang katawan niya at sunod-sunod na umatake para patayin siya. Pero sa huli, napatumba ni Ryo ang lalaki at natanggal ang maskara nito. Nagulat si Ryo nang makita na ang nakamaskara ay ang kanilang pinuno. Pagkatapos ay narinig niya ang boses ng isang tao mula sa bag na dala kanina. Dali-dali niya itong binuksan at nakita niyang iyon ang batang babae na hinahanap ng mga babae kanina. Nakiusap ang bata na iligtas siya at dalhin sa kastilyo at bibigyan daw siya ng gantimpala ng kanyang ama.
Tumingin sa gilid ang batang babae at nakita ang isang patay na lalaki, kaya nawalan siya ng malay. Buhat-buhat ni Rio ang batang babae palabas ng nayon at nasalubong niya ang mga babae sa daan. Inakala ni Christina na nagsinungaling siya sa kanila, kaya lumapit ito at sinampal siya. Kinuha niya ang kapatid niyang si Floria mula sa mga bisig ni Rio at tinawag ang lahat para tumulong. Tinanong ni Christina si Rio kung ano ang binabalak niya nang dukutin daw niya ang kapatid nito. Pero sinabi ni Rio na ang batang babae mismo ang nakiusap sa kanya. Hiniling ni Vanessa kay Rio na ipaliwanag ng detalyado sa kanila, pero sinabi lang niya na si Floria ang nagmakaawa sa kanya. Biglang pinuto ni Christina ang paliwanag niya at hinawakan siya sa kwelyo. Hinawakan at pinisil ni Rio ang kamay nito, sinasabing pakinggan muna siya hanggang dulo. Hinugot ni Vanessa ang kanyang espada bilang babala kay Rio, at tumigil si Christina sa pang-uyam. Binitiwan nila ang isa't isa, pero sinabi ni Christina na isusumbong pa rin niya ito kapag dumating ang mga sundalo. Iginiit ni Vanessa na marinig muna nila mula kay Rio kung ano talaga ang nangyari, pero sinabi ni Christina na hulihin na siya agad. Sinabi ni Vanessa na kailangan sumama si Rio sa kanila papunta sa kastilyo, pero tumanggi siya. Sinabi ni Vanessa na yon ay isang utos, pero sagot niya, iniligtas lang naman niya ang bata. Sabi ni Vanessa, kailangan pa rin niyang sabihin sa kanila ang lahat ng nalalaman niya. Naramdaman ni Rio na sayang lang ang oras kung lalaban pa siya, kaya pumayag siyang sumama, pero para makipag-usap lang. Sinabi ni Vanessa na palalayain siya kung mapatunayang inosente. Ilang miyembro ng maharlikang pamilya ang pumunta upang suriin ang bahay kung saan naganap ang insidente, at tinawag ng isang bantay si Artira, sinasabing may natagpuan silang lalaking humihinga pa. Dinala ng bantay ang nakamaskarang estranghero. May isang hindi kilalang tao sa karamihan ang nakakita nito at piniga ang isang bato, dahilan para mamatay agad ang nakamaskarang estranghero. Kinumirma ng taong iyon na patay na nga ito at umalis sa lugar. Sa kastilyo, nakatali ang mga kamay ni Rio at pinahihirapan siya ni Charlotte Adu, ang vice-kapitan ng Royal Guard. Tinanong ni Rio kung bakit siya pinahihirapan. Pumunta lang naman daw siya sa kastilyo para makipag-usap. Sinabi ni Charlotte na kailangang sabihin ni Rio ang lahat ng nalalaman niya tungkol sa pagkidnap sa pangalawang prinsesa. Mas magiging magaan daw ang pakikitungo niya kung makikipagtulungan ito sa investigasyon, at agad siyang palalayain kung aaminin niyang may kinalaman siya sa pagkidnap sa pangalawang prinsesa. Pero sinabi ni Rio na wala siyang ginawang ganoon. Nagalit si Charlotte at binugbog siya ng matindi. Muling tinanong ni Charlotte si Rio, pero pareho pa rin ang sagot niya. Nagising na rin si Prinsesa Floria at nakita sina Vanessa at Celia. Ipinaliwanag niya kung ano ang nangyari, pero sinabi ni Vanessa na may investigasyong isinasagawa upang malaman kung totoo ang pahayag ni Rio. Sinabi ni Prinsesa Floria kay Vanessa na ipatawag ito sa kanya, pero sagot ni Vanessa, kailangan muna nila ng pahintulot ng kanyang kamahalan. Sinabi ni Prinsesa Floria na ayusin iyon agad dahil hindi niya maaaring hayaang magdusa si Rio ng walang dahilan. Umalis sina Vanessa at Celia upang iparating ang mensahe. Samantala, patuloy pa rin si Charlotte sa pambubugbog at pagtatanong, pero walang nagbabago at sobrang pagod na si Rio. Sinabi ng isa sa mga bantay kay Charlotte na mamamatay na si Rio, ngunit nagpatuloy pa rin ito sa pagpapahirap dahil sa pagkidnap kay Prinsesa Floria. Idinagdag pa niya na hindi magiging maganda ang kalalabasan para sa bantay kung hindi nila maibabalik ang kanilang reputasyon. Habang nagsasalita siya, dumating sina Vanessa at Celia at nakita nilang labis na pinahirapan si Rio. Sinabi ni Charlotte na nagsasagawa lang siya ng legal na interogasyon. Sinabi ni Celia sa bantay na palayain si Rio. Ngunit sinabi ni Charlotte na malamang ay may kinalaman pa rin si Rio sa pagkidnap sa prinsesa. Pero sinabi ni Vanessa kay Charlotte na sinabi ni Prinsesa Floria na utang niya kay Rio ang kanyang buhay. Labis na natuwa si Charlotte nang malaman niyang buhay si Prinsesa Floria dahil iyon ang pinakamahalagang bagay. Inutusan niya ang mga bantay na palayain si Rio. Tinangkang tulungan ni Celia si Rio pero sinabi nitong huwag siyang hawakan at tuluyan siyang bumagsak sa sahig. Nakaramdam ng pagkakasala si Celia at sinabi niyang siya na ang magpapagaling dito. Inutusan ni Charlotte ang mga tauhan niya na lisanin ang lugar. Nagising si Rio at nakita niyang nasa isang silid siya. Tinanong niya kung nasaan siya at sinabi ni Celia na nasa palasyo siya. Tinanong ni Celia kung kumusta ang pakiramdam niya. Nagulat si Rio nang makita niyang wala na siyang kahit anong sugat. Nakaramdam ng guilt si Celia dahil pinagdaanan niya ang ganoong kalupit na bagay. Tinanong ni Rio kung siya ang nagpagaling sa kanya. Kinumpirma iyon ni Celia at idinagdag na nag-aaral din siya ng mahika sa Royal Academy at ipinakilala niya ang buong pangalan niya bilang Celia Keller. Tinanong niya kung naaalala pa siya ni Rio at sumagot ito at nagpasalamat. Tinanong ni Rio kung ano ang mangyayari sa kanya at sinabi ni Celia na magkakaroon siya ng pagharap sa kanyang kamahalan. Nais daw mismo ng hari na ipaabot ang kanyang pasasalamat. Nakiusap si Rio kay Celia na turuan siya ng mga kinakailangang asal para sa pagharap sa hari.
hindi raw siya pwedeng humarap ng hindi alam ang mga patakaran. Sumang-ayon si Celia na turuan siya. Nagkamayan sila at sabay na nagsabing inaasahan nilang magtulungan. Sa palasyo, mainit na tinanggap si Rio ng hari at ng mga miyembro ng maharlikang pamilya. Bilang ganti sa ginawa niya, pinayagan siya ng hari na mag-aral sa Royal Academy. Sinabi ni Celia kay Rio na hindi pa nila nasusuri ang mga kakayahan niya. Kaya tinanong niya kung marunong itong magbasa at magsulat. Pero hindi pa kailanman nag-aral si Rio. Sinabi ni Celia na siya na ang magtuturo sa kanya at inanyayahan siyang pumunta sa kanyang laboratorio pagkatapos ng klase. Ipinaliwanag ni Celia na karamihan sa mga estudyante sa akademya ay galing sa maharlikang pamilya o may mga titulo. Sabi ni Rio ay ayos lang iyon at alam naman niya kung saan siya nararapat. Sinabi ni Celia na huwag siyang mahihiyang lumapit kung sakaling may problema siya. Binuksan ni Celia ang pinto ng silid-aralan at malugod na tinanggap si Rio sa Royal Academy. Ipinakilala ni Celia sa klase na mula ngayong araw ay may bagong estudyante silang si Rio. Sinabi niyang dapat itong tratuhin ng maayos ng lahat. Nagsimulang magbulungan ang klase. Sinabi ni Celia kay Rio na ipakilala ang sarili at ipinakilala niya ang sarili bilang Rio. Sinabi ni Rio na dahil sa kabaitan ng kanyang kamahalan, pinayagan siyang mag-aral dito. Sinabi niyang marami pa siyang kakulangan, ngunit umaasa siyang magiging maunawain sa kanya ang ibang mga estudyante. May isang estudyante ang nagsabing parang lingkod daw magsalita si Rio at nagtawanan ang buong klase. Pinuri siya ni Celia at sinabi nitong umupo na siya sa kanyang upuan. Pagkatapos ay sinimula ni Celia ang leksyon. Sinabi niya sa klase na lutasin ng mag-isa ang problemang isinulat niya sa pisara. Lumapit si Celia kay Rio at sinabi nitong huwag muna siyang masyadong magsumikap ngayong araw. Narinig iyon ang ibang mga estudyante at nagtawanan, tinutukso si Rio dahil hindi raw ito marunong magbasa. Pero sinabi ni Celia sa lahat na mag-focus sa kanilang gawain. Pagkatapos ng klase, hinanap ni Rio ang laboratorio ni Celia. Narinig niya ang boses nito mula sa labas kaya kumatok siya. Binuksan ni Celia ang pinto at pinagalitan siya dahil hindi raw niya binasa ang karatula. Pero mabilis siyang nagsorry at sinabi niyang hindi siya marunong magbasa. Napagtanto ni Celia na si Rio pala yon. Sinabi ni Rio na pumunta siya para magtanong tungkol sa pribadong pagtuturo. Sinabi ni Celia na hinihintay nga niya ito kahit alam ni Rio na nakalimutan na niya talaga. Pinapasok siya ni Celia sa kanyang opisina pero sobrang magulo ito. Ipinaliwanag niya na medyo magulo lang daw ngayon. Pero kadalasan daw ay maayos siyang maglinis. Habang nag-aayos siya ng paligid, napansin ni Rio ang kanyang bookshelf at sinabing mukha pa siyang bata. Sinabi ni Celia na 12 anyos lang siya. Dapat ay nasa elementarya pa siya pero lumaktaw siya ng mga grado at nagtapos agad ng high school. Binigyan niya si Rio ng ilang kalkulasyon para sagutin at natapos niya ito sa loob lang ng ilang sandali. Nagulat si Celia sa bilis ng pagkakasabot niya pero sabi ni Rio, simpleng multiplikasyon at dibisyon lang naman iyon. Inamin ni Celia na tanging si Prinsesa Christy na lang sa klase ang nakakagawa noon. Naalala ni Rio na dati siyang estudyante sa kolehiyo kaya may dahilan kung bakit madali iyon para sa kanya. Tinanong ni Celia kung saan siya natutong magbilang at sinabi ni Rio na sa yumaong ina niya. Nakaramdam ng guilt si Celia. Uminom si Rio ng tsaa at nagustuhan niya ito ng husto. Tinanong ni Celia kung kamusta ang unang araw niya sa akademya. Para sa kanya, wala namang espesyal. Muli siyang sinabihan ni Celia na ipaalam sa kanya kung may anumang problema. Humiling si Rio ng mga librong pambata dahil gusto niyang matutong magbasa at pumayag si Celia. Dumating ang araw ng practice at bawat estudyante ay may kasangga sa sparring pero si Rio lang ang kailangang mag-ensayo mag-isa. Sinabi ng guro kay Rio na lumapit at umatake sa anumang paraan na gusto niya. Pinapanood siya ng lahat ng estudyante. Naalala niya na minsang sinabi din iyon ng kanyang master noon nang gusto niyang makipaglaban. Sa paraan ng kanyang pakikipaglaban, makikita na bihasa siya sa paggamit ng espada. Pero kahit ganoon, may mga estudyanteng nagsasalita pa rin ng masama tungkol sa kanya. Sinabi ng guro na taglay niya ang katangian ng isang kabalyero. Ngunit sinabi ni Rio na wala siyang interes na sumali sa pangkat ng mga kabalyero at nagpasalamat siya rito. Pagkatapos ng klase, pinuri siya ni Celia. Sinabi ni Rio na papalapit na ang final exam kaya kailangan niyang mag-aral ng mabuti. Sinabi ni Celia na kaka-enroll lang niya kaya hindi niya kailangang masyadong mag-alala tungkol sa grado. Sagot ni Rio, hindi naman siya nag-aalala pero sisikapin pa rin niyang galingan. Dumating ang araw ng pagsusulit at sinabi ni Celia sa lahat na gawin nila ang kanilang makakaya. Pagkatapos ng pagsusulit, lumabas si Rio ng silid at pumunta sa palaruan. Bigla siyang nakaramdam ng isang alaala tungkol sa isang batang babae na ang pangalan ay Mikin. Napansin ito ng mga estudyante at nagsimulang magbulungan tungkol sa kanya. Umalis siya sa paningin nila at bumalik sa kanyang silid. Naalala niya ang isang batang babae na nagngangalang Asami Hizo, ang kababata ni Haruto.
Pero nagkahiwalay ang dalawa nang maghiwalay ang mga magulang ni Haruto. Muling nagkita sina Haruto at Mikin noong high school, ngunit hindi na muling nakapasok si Mikin sa paaralan. Binura ni Mikin ang sarili niya sa paningin ni Haruto. Naniniwala si Ryo na patay na si Amakawa Haruto at hindi na siya si Amakawa Haruto. Siya ngayon ay si Ryo at dahil doon ay magpapatuloy siyang mabuhay. Magpupursige siya at magiging matatag. Inanunsyo ang resulta ng final exam at lumabas ang pangalan ni Ryo kasabay ng kay Prinsesa Christina na ikinagulat ng mga estudyante. Lumapit si Ryo sa bulletin board kasama nila. Lumapit ang ilang naiinggit na estudyante at tinanong siya kung nandaya ba siya, ngunit hindi niya maintindihan ang ibig nilang sabihin. Itinuro ng isang babae ang board at sinabing imposibleng makapantay ang isang karaniwang tao sa isang prinsesa. Sabi ni Ryo, normal lang niyang sinagutan ang pagsusulit pero naniwala si Aphonse na nandaya siya. Pinatigil ni Prinsesa Christina ang pagtatalo at sinabi na nakakahiya ang selos ng isang ginoo. Sumigaw si Aphonse na hindi niya ito palalampasin at ilalantad niya ang katotohanan. Tinanong siya ni Prinsesa Christina kung may ebidensya ba siya. Sinabi niya na ang mga walang basihang paratang ay nakasisira sa dangal ng akademya. Sinabi ni Celia na bunga ito ng pagsisikap ni Ryo. Sinabi ni Aphonse na hindi niya ito matatanggap at umalis siya kasama ang kanyang mga kaibigan. Gustong magpasalamat ni Ryo kay Prinsesa Christina, ngunit mabilis siyang pinutol nito at sinabing hindi siya nakialam para sa kanya at sa susunod ay hindi niya siya matatalo. Pagkatapos ay umalis si Prinsesa Christina. Sa laboratorio ni Celia, binati niya si Ryo sa pagiging top sa final exam. Medyo nag-aalala siya dahil maraming estudyante ang gustong humanap ng mali sa kanya. Sanay na raw si Ryo sa ganoong bagay. Sabi ni Celia, ang panlilibak ng mga maharlika ay dahil sa masama nilang ugali. Tinanong ni Ryo kung naranasan din ba yon ni Celia. May mga chismis daw noon mula sa mga taong mas mataas ang katayuan, pero binaliwala lang niya ang lahat ng iyon. Noon, may mga kaibigan pa raw siya. Sabi ni Ryo, ayos lang siya dahil nandyan si Celia. Pakiramdam ni Celia ay tinutukso lang siya nito, itinuturing siyang bata, ngunit tinuring siya ni Ryo bilang isang kaibigan. Sabi ni Ryo, kapag may problema, dapat siyang payuhan ni Celia bilang guro at bilang kaibigan. Sinabi ni Celia na yayakapin niya si Ryo kung inaapi ito. Biniro naman siya ni Ryo na medyo maliit pa siya para doon. Sa practice field, inanunsyo ng guro na magkakaroon ng friendly tournament ngayong taon sa pagitan ng mga kabalyero ng kaharian. Napili na ang mga kalahok para sa elementary division mula sa klase. Tinawag ng guro ang mga pangalan ng napili at nagsimulang magbulungan ang mga estudyante, lalo na si Aphon. Hindi niya matanggap na isang mababang uri lang ang napiling lumahok sa torneo ng mga kabalyero at sinabi niyang kahihiyan yon. Bukod pa roon, hindi raw marunong gumamit ng mahika si Ryo. Sinabi ng guro na napagpasyahan na yon at wala siyang pakialam kung sang-ayon man o hindi si Aphon. Sa laboratorio ni Celia, sinabi niyang narinig niyang sasali si Ryo sa torneo at tumugon itong. Sinabi ni Celia na kung mahusay ang ipapakita ni Ryo, maaaring kunin siya ng mga kabalyero kahit hindi pa siya nakapagtatapos. Nahihirapan siyang isalansan ang libro sa estante, kaya tinulungan siya ni Ryo habang sinasabing wala siyang balak maging kabalyero. Napansin ni Celia na mas tumangkad si Ryo at sinabi niyang baka 5 taon na ang nakalipas, ngunit sinabi ni Ryo na siya ay maliit pa rin gaya ng dati. Sumigaw si Celia na huwag siyang tawaging maliit. Lumalaki pa raw siya. Sabi ni Ryo, sinabi rin niya yon 5 taon na ang nakaraan at pinaalalahanan siya ni Celia na lalamig ang tsaa. Sa pagkakataong ito, si Ryo naman ang naghanda ng tsaa para sa kanila. Nagustuhan niyon ni Celia. Sinabi niyang ibang-iba ang halimuyak kapag si Ryo ang gumagawa ng tsaa. Sinabi ni Ryo na sinunod lang niya ang mga tagubiling nabasa niya sa isang libro. Tinanong ni Celia kung ano ang gagawin niya pagkatapos ng pagtatapos dahil ayaw naman niyang maging kabalyero. Sabi ni Ryo, maglalakbay siya dahil may lugar siyang gustong puntahan. Tinanong ni Celia kung gusto niyang umalis ng bansa. Para sa kanya, hindi siya nababagay sa bansang ito. Tinanong ni Celia kung bakit hindi na lang siya magtrabaho rito dahil kung wala siya, magiging magulo ang lahat. Siya kasi ang laging gumagawa ng tsaa at naglilinis ng laboratorio ni Celia. Palagi rin siyang sinasaway ni Ryo kapag sobra na itong nahuhumaling sa pananaliksik. Sinabi ni Ryo na pinahahalagahan niya ang pag-aalala ni Celia. Ngunit sooner or later, magkakaroon din daw ito ng sariling munting pamilya. Hindi raw maganda na may isang karaniwang tao sa kanyang laboratorio. Wala raw planong bumuo ng pamilya si Celia sa ngayon at sinabi niyang magagawa niya ang anumang gusto niya. Pinuri ni Ryo ang kagandahan niya dahilan para siya ay mapahiya. Tinanong ni Celia kung saan siya pupunta. Pupunta raw siya sa lupang sinilangan ng kanyang mga magulang, ang rehiyon ng Jagumo. Sinabi ni Celia na ang Jagumo ay isang lugar sa gilid ng ilang. Naalala ni Ryo ang pangako ng kanyang ina na dadalhin siya sa Jagumo. Nang tawagin siya ni Celia, bumalik siya sa katinuan.
Nagsimula na ang torneo sa pagitan ng mga kabalyero ng Dangal ng Kaharian at ng mga estudyante ng Royal Academy. Ipinakilala ni Afet Amurli ang kanyang sarili bilang tagahatol. Ipinakilala ni Afet ang unang kalaban, si Rio. Pag-akyat ni Rio sa entablado, sinabi ni Afonso na huwag siyang magpakita ng kahiyahiyang laban. Ibabagsak daw niya ito. Sinabi ni Rio na susubukan niyang galingan para hindi maging pangit ang laban. Tinawag siya ni Celia, sinasabing manatili siyang kalmado. Sinabi ni Rio sa hukom na handa na siyang lumaban. Sinabi ni Afet na ang unang kalaban mula sa pangkat ng Royal Guard ay si Charlotte Aboy, na siyang nang torture kay Rio sa palasyo. Sinabi ni Charlotte na alam niyang matatanggap si Rio sa akademya, pero hindi niya inakalang ang maruming bata noong araw na iyon ang magiging kalaban niya ngayon. Sinabi ni Rio na may utang siyang loob kay Charlotte sa pag-aalaga nito noong araw na iyon. Naghanda na ang magkalaban. Nakita ni Afet na nagsisimula ng kumuha ng depensibong posisyon si Rio, at naramdaman ni Charlotte na parang minamaliit siya dahil hindi siya gumagamit ng kalasag. Nagsimula ang laban. Patuloy na umiiwas at humaharang si Rio sa mga atake. Si Charlotte naman ay todo ang laban, dala ng kanyang galit at hangaring makaganti matapos siyang maibaba sa ranggo. Sa huli, mabilis na natanggal ni Rio ang sandata ni Charlotte. Idineklara ng tagahatol na si Rio ang panalo. Tinangka ni Charlotte na humingi ng pangalawang pagkakataon, ngunit talo ay talo. Sinabi ni Afet kay Charlotte na kung miyembro siya ng Royal Guard, dapat tanggapin niya ang pagkatalo at umalis ng kusa. Inamin ni Charlotte ang pagkatalo. Ang guro at si Celia ay nagdiwang at pinuri si Rio. Pumalakpak ang mga tao habang naglalakad si Rio pababa ng entablado. Kinagabihan, galit si Charlotte at paulit-ulit niyang pinag-uusapan ang laban. Nakikipag-usap siya sa misteryosong mamamatay tao mula 5 taon na ang nakalipas. Kinabukasan, umaasa si Celia na darating si Rio. Gusto niyang ipagdiwang ang panalo nito. Nakita niya si Rio pero parang may pupuntahan ito. Nakilala ni Rio ang isang babae. Lumabas na ang babae ay nagbigay sa kanya ng liham ng pag-ibig dahil napakakisig daw niyang tingnan sa laban noong nakaraan. Nahihiya ang babae at tumakbo palayo. Pero hindi ito maintindihan ni Rio. Nakita ni Celia ang lahat at tila nagsiselos. Tinitingnan ni Celia ang mga plano ng mga estudyante pagkatapos ng pagtatapos. Pero hindi niya makita ang kay Rio. Siya lang ang walang naisulat. Naalala niyang sinabi nito sa kanyang laboratorio na gusto niyang umalis palabas ng bansa. Pagpapatuloy sa klase ni Celia tungkol sa mahika, nagtuturo siya ng pagkontrol ng mana na halos lahat ng estudyante ay kayang gawin. Kaya sinumang hindi pa natututo nito ay hindi karapat-dapat mag-aral dito. Kaya nila itong gawin. Pero hindi pa itinuturing na bihasa sa ganitong antas, kaya ipinagpatuloy ni Celia ang pagpapaliwanag upang mas maunawaan nila. Habang ipinapakita niya ang kanyang kakayahan, napagtanto ng mga estudyante ang sarili nilang potensyal. Pagkatapos ng klase, pinuri si Celia ng mga estudyante, pero may isa na sinisisi si Rio dahil palagi raw itong nakikipaglandian sa mga babae. Pinaalalahanan ni Celia si Stea na huwag mang-asar ng iba, kaya nagalit ito at muling hinamon si Rio. Abala si Floria sa paghanga kay Rio hanggang sa paalalahanan siya ng kanyang kapatid. Pagkatapos noon, pumunta sila sa kabubatan para sa praktikal na pag-aaral at kailangan nilang bumuo ng mga koponan para sa mas ligtas na operasyon. Ipinaliwanag ang mga patakaran para sa aralin at ang mga estudyanteng may pribilehiyo ay may mga mapa upang makalampas sa mga patakaran at hindi pa rin nila nakakalimutang asarin si Rio, pinipilit siyang buhatin ang mga gamit ng lahat na tinanggap naman niya. Lumapit ang batang prinsesa na si Floria upang kamustahin siya pero tinanggihan niya ang tulong nito. Naulila si Rio sa likod at nag-aalala si Floria sa paraan ng pagtrato sa kanya. Biglang lumitaw ang mga halimaw sa harap nila. Pero sinabi ni Afonso sa mga estudyante na huwag masyadong mag-alala dahil mga goblin lang ang mga yon. Inutusan ni Afonso ang mga nasa harapan na gamitin ang mga artipakto upang palakasin ang kanilang pisikal na kakayahan. Paglusob niya upang talunin ang lahat ng mga goblin, sinabi ni Afonso na wala naman silang halaga, ngunit kailangan nila ng mas mababangis na halimaw. Sumigaw si Afonso na huwag lang tumunganga, kaya humingi ng paumanhin si Rio at ipinagpatuloy nila ang kanilang paglalakbay. Si Rio ay lihim na minamanmanan ng mga misteryosong tao sa kabubatan. Namangha ang isa sa kanila na nagawang maramdaman ni Rio ang kanyang presensya. Natagpuan ng mga estudyante ang daan palabas ng kagubatan at inakalang malapit na sila sa kanilang pakay, ngunit sa harap nila ay isang bangin. Nagtaka sila kung mali ang impormasyong nakuha nila. Tinanong ni Christina kung ano ang dapat gawin ng kanilang pinuno at biglang may sibat na tumilapon mula sa mga palumpong na muntik nang tumama kay Jonah. Nagpakita ang mga kalaban at sila ay mga orsi. Tinawag ni Afonso ang mga nasa unahan upang itaas ang kanilang mga kalasag at harangin ang mga sibat. Nahuli ni Rio ang sibat na papunta sa kanya, ngunit si Stea,
na may hawak na kalasag, ay nasugatan sa binti ng sibat, napasigaw at tumakbo palapit sa isang estudyanteng nakikipaglaban. Pero itinulak siya ng estudyanteng iyon, dahilan para mabunggo ni Stea si Floria, at nahulog siya sa bangin. Mabilis na lumipad si Rio pababa para sundan siya, at ginamit ang kanyang kapangyarihan upang itulak si Floria pataas. Habang siya naman ang tuluyang nahulog, tumayo si Floria at tumingin pababa, ngunit hindi na niya ito nakita. Sa tulong ng mahika ng mga estudyante, natalo nila ang grupo ng mga Orsi. Inisip ni Rio na ang pagkahulog niya mula sa bangin nang hindi nasusugatan ay maaaring magmukhang kahina-hinala. Para sa ibang mga estudyante, sigurado siyang hindi iyon mahika o teknik na mahikal, pero hindi niya alam kung anong klaseng kapangyarihan iyon. Maging ang babaeng nagpakita noong nakipaglaban siya sa lalaking may maskara ay hindi alam. Narinig niya pagkatapos ang mga boses ng mga estudyante sa ibabaw ng bangin na sinisisi si Stea sa pagtulak kay Floria. Sinubukan ni Stea na kumbinsihin ang ilang estudyante. Kasalanan daw ni Rio kaya nahulog sa bangin si Prinsesa Floria. Sinabi ng pinuno na dapat na silang humanap ng daan palabas ng kabubatan. Tinanong ni Floria kung balak ba nilang iwan si Rio, ngunit sabi ni Afonso ay natanggap lang nito ang nararapat sa kanya. Narinig iyon ni Rio at naramdaman niyang hindi na magtatagumpay ang kanyang plano sa pagtatapos, kaya nagpasya siyang umalis. Sinabi ni Floria sa mga estudyante na tutulungan niya si Rio kahit mag-isa lang siya. Narinig nila ang isang malalim na tinig at yumanig ang lupa sa bawat hakbang ng halimaw. Isang mabangis na halimaw ang umatungal sa harap nila at natakot ang pinuno. Nagbigkas ng orasyon si Prinsesa Cristina ng kidlat na bola upang umatake. Pero nasalag ng halimaw ang atake. Iminungkahi ni Afonso na gumamit sila ng mga sibat na yelo at tinawag ang mga nasa unahan upang palakasin ang kanilang pisikal na kakayahan. Nagbigkas ng orasyon ang mga babae para sa mga sibat na yelo habang ang mga bantay naman ay para sa pisikal na pagpapalakas. Iniwasan ng mabangis na halimaw ang atake ng yelo at umatake sa mga nasa unahan. Sumigaw si Afonso na kailangan nilang umatras. Habang tumatakbo ang iba, naiwan si Floria upang pagalingin ang ilang nasugatang estudyante. Nilapitan siya ng halimaw at muntik na siyang saktan, ngunit biglang lumitaw si Rio at pinutol ang isa nitong braso. Sinabi ni Rio kay Floria na dalhin ang mga sugatang estudyante at lumayo sa lugar. Nakipaglaban si Rio sa halimaw ng buong lakas hanggang sa nagawa niyang tagain ang leeg nito at tuluyang naglaho. Umalis siya agad bago pa man mapansin ng mga estudyante na siya ang nakapatay sa mabangis na halimaw. Ang misteryosong lalaki na nanonood ay nakita kung paano lumaban si Rio sa halimaw at naisip niyang kawili-wiling tao ito para sa kanya. Napansin niya ang itim na buhok ni Rio at sinabing marahil isa siya sa mga inapo ng mga taong napadpad mula sa rehiyon ng Jagumo, kaya siya marunong gumamit ng mahika ng espiritu. Tumawa siya at umalis. Naglalakad naman si Celia sa daan habang nagrereklamo kung bakit palagi siyang binibigyan ng napakaraming gawain. Pagkaraan, narinig niya ang hukom na nakikipag-usap kina Afet at Stea. Sinusubukan nilang itulak ang sitwasyon at palabasing si Rio ang may kasalanan kahit na nawawala pa siya. Nagtaka si Celia kung ano kaya ang nangyari. Habang nag-aalala siya sa loob ng kanyang laboratorio, kumatok si Rio at pumasok. Humingi siya ng tawad dahil nakagulo siya. Pagkakita pa lang ni Celia sa kanya, agad siyang tumakbo at niyakap ito, hinawakan ang katawan niya at tinanong kung ayos lang ba siya. Pero sabi ni Rio nakikiliti siya. Ipinaliwanag niya ang lahat sa kanya at sinabi rin ni Celia na sinisiraan siya ng mga ito. Sinabi ni Celia na wala siyang ginawang masama, pero sagot ni Rio, ang mga may kapangyarihan ang nagtatakda kung ano ang tama o mali. Kahit pa sabihin niya ang katotohanan, walang aamin dahil hindi siya kabilang sa maharlika. Nais ni Celia na sana ay may magawa siya tungkol dito. Nagpasalamat si Rio sa lahat ng ginawa niya para sa kanya at sinabing napakasaya niyang nakilala ito. Sinabi niya na si Celia lamang ang gusto niyang pamahingahan ng pamamaalam. Ibinahagi niya na pupunta siya sa rehiyon ng Jagumo. Inamin ni Celia na gusto niyang makita si Rio na magtapos, pero sinabi rin niyang gusto niyang magpadala ito ng mga liham habang naglalakbay. Gagamitin daw ni Rio ang alias na Haruto. Pareho nilang umaasang muli silang magkikita balang araw. Niyakap siya ni Celia at hiniling ang lahat ng mabuti hanggang sa siya ay makabalik. Naalala ng dalaga ang unang pagkakataon na nagkita sila at unti-unting tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Ibinato naman ni Afet ang damit ng target na papatayin sa isang nakakulong na babae upang maamoy ito. Para palagi niyang maalala ang amoy ng target. Inilarawan niya ang target bilang isang 12 taong gulang na batang lalaki na si Rio na may itim na buhok. Sinabi niya sa babae na hanapin at patayin ito sa anumang paraan. Sumang-ayon ang babae na isagawa ang pagpaslang. Pagkaraan ng 3 araw na paglalakad sa kabubatan mula Batcham, natagpuan ni Rio ang isang kalapit na kaharian at dumating siya sa bayang pamilihan ng Amons sa kaharian ng Gala. Sumulat siya ng isang liham. Sa pamilihan, napansin niyang may lumalaganap na wanted notice sa kabiserang lungsod.
Hindi siya makabili ng mga kailangang gamit para sa kanyang paglalakbay, ngunit nakahinga siya ng maluwag dahil walang utos ng paghuli laban sa kanya sa kaharian ng gala. Hindi kailangang mag-alala si Celia dahil kahit unang beses ni Rio sa Amons, natagpuan niya itong masiglang bayan na puno ng pagkain. At mukhang madali rin siyang makakabili ng mga pagkain pwedeng itago ng matagal. Habang naglalakad siya sa bayan, palihim siyang sinusundan ng babaeng mamamatay. Naramdaman ni Rio na may nagmamasid sa kanya, kaya mabilis siyang lumingon, ngunit wala siyang nakita. Habang naglalakad pa siya, narinig niya ang isang lalaking nag-aalok ng pasta, kaya lumapit siya para makinig. Ikinuwento ng lalaki kung paano naimbento sa bayang ito ang soft-style pasta. Dahil daw ito kay Lisa, ang tagapamahalang gumawa ng putaheng iyon. Naisip ni Rio kung paano lumitaw ang ganitong putahe rito. Humiling siya ng isang mangkok. Sa unang subo pa lang ay nagustuhan niya agad ito. Sandaling sumagi sa isip niya ang alaala ni Haruto na kumakain ng noodles. Naisip niya, baka si Lisa ay nakarating din dito tulad ni Haruto. Ngunit agad niyang itinaboy ang ideyang iyon. Pagkatapos kumain, ipinagpatuloy niya ang paglalakbay patungong Jagumo dahil iyon ang pangakong binitiwan niya sa kanyang ina. Natagpuan niya ang gusaling inilarawan ng nagtitinda, ang Guild of Merchants, kung saan niya mahahanap ang tindahan ng manzu. Nakita niya ang isang babae at ang anak nito na kumakain ng mga manzu meatbone. At may tindahan ng mantu sa malapit. Pumasok siya sa gusali at tumingin-tingin sa paligid, hanggang sa lapitan siya ng isang kawani ng guild na nagsabi na bawal ang mga sandata roon. Maari nilang inatan ito habang siya ay namimili. Nang alisin ni Rio ang kanyang hood, napansin ng kawani ang kanyang itim na buhok at bahagyang nagulat. Tinanggap niya ang espada at nagpasalamat sa pakikipagtulungan nito. Ipinakilala niya ang sarili bilang Lot at siya ang tutulong kay Rio ngayong araw sa tindahan. Tinulungan niya itong ayusin at ipunin ang lahat ng bibilhin at nagsilbi rin siya ng itim na tsaa. Tinanong niya kung pamilyar si Rio sa itim na tsaa at sinabi nitong sa mga taong kilala niya, may isang talagang mahilig sa itim na tsaa at marami siyang natutunan mula sa madalas nilang pag-inom nito. Tinanong ni Lot kung nakikilala niya ang dahon ng tsaa. Sinabi ni Rio na mayroon itong kakaibang halimuyak at bahagyang mapait na lasa. Maganda raw ang tsaa nila at nagustuhan din niya ang set ng tsaa. Sinabi ni Lot na ang layunin ng guild ay magbigay ng perpektong kapaligiran para sa negosasyon upang makuha ang pinakamagandang kasunduan sa mga customer. Pagkatapos ay tinanong niya kung maaari silang magpadala ng liham para sa kanya. Muling isinulat ni Rio ang liham para sa propesor, sinasabing natapos na niya ang pamimili at naghahanda ng umalis. Pag-alis niya sa lugar na ito, hindi na siya makakapagpadala ng mga liham, ngunit wala namang dapat ipag-alala. Ang kawalan ng balita ay patunay na maayos ang kalagayan niya. Nagpasalamat si Rio kina Lot at sa iba pa sa kanilang serbisyo bago siya umalis. Sinabi ni Miss Shiina kay Lisa Lot na medyo misteryoso si Rio, ngunit sagot nito ay, sa ngayon, siya si Lot. Habang nagpapatuloy si Rio sa kanyang paglalakbay, nakita niya ang isang dalagang nawalan ng malay, kaya't nilapitan niya ito upang tingnan, ngunit lumabas na ito pala ang mamamatay tao. Tinurukan siya nito ng lason, ngunit nagawa niyang itulak ito palayo. Nang makita niya ang mukha at tainga ng babae, napagtanto niyang isa itong kalahating tao. Hinugot ng babae ang kanyang kutsilyo at sinabing papatayin niya si Rio. Umiiral na ang lason sa katawan ni Rio, kaya't mabilis niyang dinepensa at pinatatag ang sarili. Sinabi niyang hindi niya maaaring hayaang patayin siya ng babae. Nagsimula ang labanan at pareho silang umiiwas sa mga atake ng isa't isa. Nagpakawala si Rio ng ilang maliliit na palaso, ngunit naiwasan ito ng babae, tumakbo paakyat sa puno at bumigkas ng pagpapalakas ng katawan. Hindi makapaniwala si Rio na hindi pa ito gumagamit ng mahika kanina at nag-isip kung gaano ito kabilis kapag pinalakas na. Lumipad si Rio paitaas upang habulin siya. At inihagis niya ang mga sandata sa kanya, ngunit tinabig ni Rio ang mga iyon gamit ang kanyang espada. Inatake siya ng babae sa lahat ng paraan, ngunit una niyang nagawang agawin ang kutsilyo mula sa kamay nito, sa kanya ito hinawakan at binagsak pabalik sa lupa. Klaro ang mga mata ng babae at nagsimula itong sumigaw ng walang katuturang mga salita. Nakita ni Rio na hindi ito titigil sa pagsigaw anumang oras. Wala siyang ibang magagawa kundi ilapat ang kamay niya sa mukha ng babae hanggang sa ito ay makatulog. Iginapos ni Rio ang mga kamay at paa nito upang hindi ito makakilos pagmulat. Napansin niya ang kolar ng pagkaalipin sa liig ng babae at naalala niyang nakabasa siya ng mahiwagang orasyon sa isang aklat. Ginamit niya iyon sa kolar at agad itong natanggal. Ang dalaga ay kabilang sa mga nasangkot sa aksidente ng bus, ngunit nagising na may ibang pagkakakilanlan, kung saan pinangalanan siyang Latifa at pinilit tanggapin si Stea bilang kanyang kapatid. Ngunit pinahirapan siya ni Stea sa pamamagitan ng mga mahika. Ginising siya ni Rio. Sinubukan nitong kumawala, ngunit nakatali pa rin ang kanyang mga galamay. Binalaan siya ni Rio na huwag maging marahas kagaya kanina kung ayaw niyang mamatay. Tinanong siya ng babae kung hindi siya papatayin ni Rio kung hindi siya lalaban.
Sabi ni Ryo, nakasalalay iyon sa kanya. Tinanong ni Ryo ang babae, ngunit hindi ito sumagot. Ipinakita niya sa babae ang sirang kolar. Nakilala ito ng babae bilang kanya. Sabi ni Ryo, ang kolar ang dahilan kung bakit siya sumusunod sa mga utos, ngunit ngayon ay hindi na siya makakaramdam ng sakit kapag sinasagot ang mga tanong niya. Naiyak ang babae, kaya tinanong ni Ryo kung sino ang nag-utos at lumingalinga kung may ibang tao sa paligid. Ngunit silang dalawa lang ang naroon. Hindi niya alam ang pangalan ng kanyang amo dahil hindi kailanman sinabi sa kanya. Tinanong ni Ryo ang pangalan ng kanilang angkan, ngunit bigla niyang naalala na ang pangalan ng lalaki ay Dea. Tinanong niya kung katulad niya itong kalahating tao, ngunit sabi ng babae ay tao ito at siya mismo ang nagsanay sa kanya. Napagtanto ni Ryo na si Dea yon, at si Duke Hugin ang nagpasya na ipatanggal siya dahil natakot silang mabunyag ang lihim. Lahat ng nangyari ay magkaugnay. Tinanong ni Ryo kung may iba pa bang inutusan para patayin siya at kung balak pa rin ba niyang patayin siya. Ngayon, wala na siyang dahilan para gawin yon. Iniwan ni Ryo ang lahat ng kagamitan ng babae kasama ang kanyang balabal. Pinutol niya ang mga lubid sa mga kamay nito. Malaya na siyang tumakbo palayo. Hindi na niya kailangang bumalik sa kanyang amo dahil wala na ang kolar na kumokontrol sa kanya. Sinabihan niya ang babae na umalis sa kaharian at pumunta sa silangan. May malawak na lupain roon na tinatawag na ilang. Sabi niya, may lugar sa lupang iyon kung saan sama-samang namumuhay ang mga kalahating tao tulad niya at iba pang hindi ganap na tao. Naghanda na si Ryo para umalis at pinaalala sa kanya na hindi na siya magiging maawain sa susunod. Patuloy pa rin siyang sumusunod kay Ryo kaya napilitan itong tanungin kung ano ang problema niya. Gusto niyang pumunta sa silangan kasama siya. Sabi ni Ryo, hindi niya siya pinalaya mula sa pagkaalipin dahil gusto niyang iligtas ito, kundi dahil mas maginhawa na hindi na niya ito patayin. Hindi alam ng babae kung ano ang gagawin. Sabi ni Ryo, tao siya. Hindi niya ito mapagkakatiwalaan dahil baka muli siyang atakihin. Sinabi ng babae na ibalik na lang sa kanya ang kwintas dahil ayaw niyang mag-isa. Sinabi ni Ryo na gawin niya ang gusto niya at itapon ang kwintas. Ipinakilala ni Ryo ang sarili at tinanong ang pangalan ng babae at sinabi nitong Latifa. Ipinagluto ni Ryo si Latifa sa kabubatan at tila noon lang siya nakakain ng ganoong pagkain mula nang mahuli siya. Kaya umiiyak si Latifa habang kumakain, ngunit pinatahan siya ni Ryo. Papunta na sina Ryo at Latifa sa ilang at palubog na ang araw. Kaya iminungkahi ni Ryo na magtayo na sila ng kampo. Masayang-masaya si Celia nang matanggap ang sulat ni Ryo, ngunit ang hindi na muling makatanggap ng balita ay nagpaparamdam sa kanya ng lungkot. Umaasa siyang nasaan man si Ryo ngayon, ligtas ito. Sa gabi, nagluto si Ryo ng sopas para sa kanila at tila gustong-gusto ito ni Latifa. Tinanong ni Ryo kung nakatikim na ba siya ng pasta noon at sinabi niyang. Sinabi ni Ryo na maaari siyang kumain hanggat gusto niya. Naisip ni Ryo kung tinatawag ni Latifa na spaghetti ang pasta, baka galing siya sa panig ni Haruto. Habang natutulog sila sa gabi, umiiyak si Latifa sa panaginip at nagising si Ryo. Sinabi ni Latifa na gusto na niyang umuwi. Lumapit si Ryo at pinatahan siya. Sinabi ni Latifa na miss na niya ang kanyang mama, papa, at kuya. Sinabi pa niyang gusto niyang pumunta sa Tokyo. Kinabukasan ng umaga, nagising si Latifa at napansin ang itim na buhok ni Ryo. Tumayo siya at sumigaw. Nakilala niya ang mukha ni Ryo na parang isang taong nakita niya bago ang aksidente. Lumapit siya at nagsabing, kuya, at biglang sumagot si Ryo at nagising. Bati ni Ryo ng magandang umaga at tinanong kung mahimbing ba ang tulog niya. Bigla niyang ibinangga ang ulo niya sa pader at nagtanong si Ryo kung ayos lang ba siya. Tinanong ni Latifa kung maaari ba niyang tawaging Oni-chan si Ryo at pumayag siya. Sinabi niyang gusto niya ng omelet na may keso para sa almusal. Napansin ni Ryo ang isang malaking puno hindi kalayuan sa kanila, ngunit hindi ito nakikita ni Latifa. Naisip ni Ryo kung baka tinatago ito ng mahika mula sa kamalayan ng mga tao. Gustong pumasok ni Ryo sa kailaliman ng kagubatan upang pag-aralan ang punong iyon. Ngunit tila natatakot si Latifa at naamoy niya ang isang mahina ngunit kakaibang amoy. Kaya nagpasya silang magpahinga muna sa araw na iyon at sinamantala ni Ryo ang pagkakataon upang matuto pa tungkol sa mahika ng espiritu pati na rin ang mga paraan ng pamumuhay sa kalikasan. Dahil medyo normal na para sa kanya ang mga iyon, nais niyang makahanap agad ng isang mahusay na guro. Ngunit biglang may boses na tumunog, pinutol ang kanilang pag-uusap. At sa likuran niya, lumitaw ang isang babae. Ito ay ang espiritu ng punong mundo ni Ryo. Namangha si Ryo na isa pala siyang espiritu. Patuloy na nagkakaroon ng masasamang panaginip si Latifa, kaya inilipat ni Ryo ang kaunting init ng enerhiya upang pahupain ang mga ito. Pagkatapos, lumiwanag ang paligid sa labas kaya lumabas siya upang tingnan. Biglang nagliwanag ang isang lobo at napagtanto niyang napalibutan na siya ng lubos. Ngunit gaano man siya umatake, iniiwasan siya ng mga ito.
Higit pa roon, tinamaan pa siya ng direkta ng isang nakabibinging bomba, ngunit napansin din ni Ryo na tila mga subhuman ang mga ito. Ginagamit nila ang sarili nilang wika sa pakikipag-usap, pagkatapos ay inatasan nila sina Ama at Opia na suriin ang tolda. Nagpa siya si Yuzuma na hintayin ang mga utos ni Sarah. Muling tinanggap ng babae ang mungkahi niya, ngunit hindi niya gusto na tinatawag silang mga subhuman. Katatapos lang humingi ng paumanhin ni Ryo at magkasundo sila tungkol sa tawag na yon, nang matuklasan nila na may isang demi-human sa loob ng tolda na pinatulog gamit ang mahika ng espiritu, kaya agad siyang inatake ni Yuzuma. Habang nag-uusap sila, ginagamot ni Ryo ang kanyang mga sugat at sabay na lumalaban, ipinaliwanag ang kanyang sitwasyon, at sinabi na gusto lang niyang protektahan ng mga ito ang dalaga, at hindi niya ito dinukot. Habang sinusubukang magpaliwanag at harangin ang mga pag-atake, naipit ang kanyang mga binti, saka siya tinamaan ng kidlat at nawalan ng malay. Samantala, habang wala siyang malay at lumulutang sa pagitan ng buhay, lumitaw ang isang dalagang may kulay rosas na buhok, ngunit nang tanungin, hindi niya maalala kung sino siya. Ang natatandaan lang niya ay may koneksyon sila sa isa't isa, at siya ay pag-aari lamang nito. Pagkatapos ay may mga tinig na tumawag upang gisingin siya. Pagkagising niya, hilo pa rin siya at nagsasalita ng kung ano-ano, at nakakagulat, mabilis na tumakbo si Latifa papunta sa kanya dahil hindi niya ito mahanap kahit saan. At nang makita niyang sugatan si Ryo, tinitigan niya ng masama ang lahat. Pagkatapos ay lumapit din ang isang matandang babae upang humingi ng tawad kay Ryo at nais niyang makipag-usap sandali kay Latifa. Pagkaraan noon, paulit-ulit na lumuhod at humingi ng tawad sa kanya ang mga taong Leopardo dahil sa hindi pagkakaunawaan. Siyempre, kailangang akuin ni Yuzuma ang pananagutan sa kanyang sariling mga kilos. Pagkatapos ay tinanggal nila ang mga tanikala ni Ryo at humingi ng tawad dahil sa ganoong pagtanggap sa kanya. Pagkatapos noon, nagpa siya rin ang matandang babae na bumati mula ngayon. Kinabukasan ng umaga, sinundan ni Ryo ang pinunong matanda ng nayon patungo sa pinakamalaking puno. Ang maringal na tanawin sa kanyang harapan ay ang punong espiritu ng daigdig na nakita niyang sinusundan siya noon. Ang punong iyon ay nagbubuo ng isang mataas na antas at malawak na hadlang ng mahika. Kung walang mataas na kalidad ng espiritu, hindi ito makikita. At napagtanto ng matanda na hindi pa lubos na naturuan si Ryo tungkol doon. At ang kanyang mahika ng espiritu ay lahat sariling aral lamang. Kaya sa katunayan, isa siyang pambihirang talento. Pagkatapos ay inimbitahan siya ng matanda na maupo sa konseho ng mga nakatatanda upang pag-usapan ang isang tao na katulad niya na nakarating doon. At ang nayong ito ay tirahan ng mga espiritu at ipinakilala ni Yuzura bilang ang matandang babae kanina. Sunod ay ang matandang lalaki na si Dominic. Bilang tugon, formal ding bumati si Ryo sa mga kagalang-galang na taong ito. At pinag-usapan nila ang hindi pagkakaunawaan na siya ay napagkamalang dumukot at nagdulot ng abala sa kanila. At dahil sa pagsagip niya sa kanilang kababayan mula sa pagkaalipin, labis silang nagpapasalamat sa kanya. At naramdaman niya ang kanilang sinseridad, kaya humingi rin siya ng tawad dahil sa basta-basta niyang pagpasok sa kanilang tirahan. Pagkatapos ng mga formalidad, nais ng mga nakatatanda na suklian siya sa pamamagitan ng paggawa ng isang bagay para sa kanya. Ngunit hindi nila alam kung paano ipahayag ang kanilang taos-pusong pasasalamat. Hiniling lang ni Ryo na tanggapin nila si Latifa, na sa totoo lang ay dapat sila pa ang magmakaawa sa kanya para rito. Ngunit ang sitwasyon ay si Latifa ay tila masyadong malapit na sa kanya, kaya baka hilingin niyang pahintulutan siyang mamuhay pa kasama ito ng kaunti pang panahon. Siyempre, wala namang problema roon ang mga nakatatanda. Malugod din nila siyang tinanggap dito. Sa pagkakita nila sa binatang ito, lalo silang namangha sa kanya, at nais nilang ipakita ang kanilang mainit na pagtanggap sa abot ng kanilang makakaya. At kung may kailangan man siya, dapat ay huwag siyang mag-atubiling sabihin iyon sa kanila. Maging si matandang Dominic ay gustong tuksuhin ang binata na pakasalan ang mga dalaga ng nayon, dahilan para sawayin siya ng ibang matatanda sa kanyang pang-akit sa ganitong oras. Sa puntong ito, may pagnanais din si Ryo na matuto tungkol sa mahika ng espiritu at sa paraan ng pamumuhay sa lugar na ito, kaya pinag-usapan nila ang paghahanap ng isang mabuting guro para sa kanya. Pagkatapos noon, isang tinig ang biglang sumabat sa usapan at agad na lumitaw sa kanilang likuran. Siya si Dryas, isang espiritu ng punong kahoy ng daigdig. Tila naramdaman niya sa loob ni Ryo ang presensya ng isa pang espiritu, bagaman medyo mahina ito, na parang nasa malalim na pagtulog at maaaring nakipagkasundo na siya rito. Hindi naaalala ni Ryo ang anumang nangyari, at medyo nagtataka si Dryas na matapos makipagkasundo sa isang espiritu ay hindi pa rin siya makagamit ng mahika. At nga pala, totoo ngang hindi pa siya marunong gumamit ng mahika. Kaya nagpa siya siyang suriin ito ng kaunti. Agad niyang hinaplos ang pisngi ng binata, dahilan para ito'y medyo magulat, ngunit naramdaman niyang sa loob nito ay may napakalaking dami ng mana, kaya naramdaman niyang tila napakasarap nito. Ngunit kasabay noon, naramdaman din niyang may isang espiritong kahawig ng tao na mahimbing na natutulog sa loob ni Ryo.
Para ipaliwanag, ang mga espiritong kahawig ng tao ay lubhang bihira. Dapat ay mga semi-high class spirit o mas mataas pa, katulad niya. Noong unang panahon, ang mga high-class spirit na tinawag na 6 na dakilang espiritu ay biglang naglaho noong banal na digmaan laban sa mga demonyo, mahigit 1,000 taon na ang nakalipas, kaya posible na iyon ay isa sa mga high-class spirit. Nais malaman ni Ryo kung ano ang seryosong problema sa pagkakaroon ng isang high-class spirit. Para sa kanya, ayos lang naman iyon, ngunit para sa mga taga na iyon, napakalaking bagay niyon, dahil kahit ang mga semi-high class na kagaya niya ay tinuturing na mga Diyos. Kaya ngayon, mas masiglang tinanggap si Ryo kaysa dati. Hindi na siya tinatrato ng karaniwan, ang pagtrato sa kanya bilang isang santo ang tamang paraan. Wala namang dahilan si Ryo para tumanggi sa ganoong kabutihang pribilehyo. Pagkatapos, dinala siya sa bahay kung saan nakatira sina Latifa at ang iba pa, at agad na tumakbo si Latifa palabas para ipakita kay Ryo ang mga kagiliw-giliw na kagamitan sa lugar na ito. Pagkatapos noon, naging mausisa siya tungkol sa pagkain nila rito. Ito ay mga butil ng bigas na binalatan at niluto kasama ng luyang dilaw, isang paunahing pagkain na itinatanim sa rehiyon ng Jagumo. Matapos ang pagkain, tinanong ng mga bata si Ryo kung saan sila maaaring matulog. Sa una, hindi niya maunawaan kung tungkol saan yon. Ngunit lumalabas na sinabi ng mga matatanda na mananatili roon ang 3 babae upang alagaan silang dalawa, dahilan para malito si Latifa at makaramdam ng kaunting pagkailang si Ryo. Kaya lumapit si matandang Yusira upang kausapin ang mga babae tungkol sa paninirahan kasama niya. Nag-aalala si Ryo na baka hindi komportable ang mga ito dahil tao siya at iba sa kanila. Ngunit kumalat na ang mga chismis tungkol sa kanya at kay Latifa. Upang maiwasang gumawa ng masama ang mga taga na yon, mas mabuti na ito. At upang matulungan din si Latifa na masanay sa pakikisalamuha sa lahat. Pagkatapos noon, tinanggap na niya ang 3, ngunit pinaalalahanan silang hindi kailangang maging formal kapag tinatawag siya. Pagkatapos nito, naranasan niya ang paggamit ng spirit magic pati na rin ang paraan ng pamumuhay ng mga tao sa lugar na ito. Kasunod nito ay ang pagsisimula ng dakilang pista ng espiritu. Pagpupugay sa dakilang Tredrias. Samantala, isang lalaki na nagngangalang Ray at isa pang kasama ang pumasok sa isang kuweba upang kunin ang isang mahalagang bagay habang iniiwasan ang may-ari ng kuweba. Lumabas na nais ng lalaking ito na sumali sa Celestial Leon Corps, ngunit kailangan niyang makapasa sa susunod na pagsubok upang opisyal na matanggap. At sa aksyong ito, inilabas ni Ray ang isang itlog at sinabi niyang gagamitin ito upang mapalakas ang puwersa ng labanan ng corps. Hiningi nito sa kanya na hawakan ang itlog dahil siya mismo ang kailangang kumontrol sa ibon. Nag-aalala ang binata na baka hanapin sila ng kanilang mga magulang, ngunit tiniyak nito na wala silang dapat ipag-alala tungkol sa kabubatan dahil agad din silang babalik. Ngunit tila mayroon pa siyang ibang balak. Sa dakilang pista ng espiritu, si Ryo ay mainit na tinanggap bilang malapit na kaibigan nila, at si Latifa bilang isang residente ng nayon na may basbas na halik mula kay Lady Dreas. Lubos na natuwa ang mga taga nayon na masaksihan iyon, at sama-sama silang nagdiwang. Sa gabi ng kasiyahan, nag-enjoy ang lahat ng miyembro ng nayon, ngunit sina Latifa, Sarah, at Opia ay nasa paligid ni Ryo. Nais nilang maging mas malapit na kaibigan sa kanya, bagaman tila medyo lasing sila at hindi maayos makipag-usap. Umaasa si Ryo na magiging mas maayos ito sa susunod. Matapos marinig ang mga babae na nagpalitan ng mga tasa ng alak ng pagkakaibigan, umalis ang mga ito upang kumuha pa ng inumin. Sinabi ni Lady Yusura kay Ryo na mukhang napakasaya ni Latifa, at sagot niya na isa na talaga itong mahalagang bahagi ng ngayon. Tumayo si Ryo at sinabi kay Lady Yusura na iniisip niyang sabihin kay Latifa na malapit na siyang umalis. Sinabi ni Lady Yusura na tiyak na mamimiss siya nito. At pakiramdam niya ay medyo maaga pa, ngunit marahil ito na ang tamang oras. Gabi na. Nagpasya si Ray at ang kasama niyang lalaki na magpahinga muna sa kabubatan, at aalis sila papuntang Sharn ng maaga kinabukasan. Sinabi ni Ray na mag-imbestiga muna siya sa paligid at hiniling sa lalaki na bantayan ang Griffin. Binigyan niya ito ng kakaibang candy, sinasabing ito ay proteksyon kung sakaling mangyari ang pinakamasama. Sinabi niyang kapag nilunok ito, malalaman niya kung nasaan siya. Kinuha iyon ng lalaki at nilunok. Sinabi ni Ray na kung may mangyaring anuman, huwag siyang alalahanin at hayaang makatakas ang Griffin. Itinuro niya ang isang direksyon at sinabi na kung pupunta roon ang lalaki, madali niya itong makikita. Pagkaalis ni Ray, sinabi niya sa lalaki na alagaan ng mabuti ang itlog. Makalipas ang ilang sandali, nasa himpapawid na si Ray. Naniniwala siyang panahon na para dumating ang mga ibon para sa itlog at dumating na ang mga ito. Umaasa si Ray na magampanan ng buo ng kanyang pain ang tungkulin nito. Pagkatapos ay umalis siya. Sinabi ni Ryo kay Latifa na maglakad-lakad muna sila. Pagkalipas ng maikling paglalakad, tinanong ni Latifa si Ryo kung ano ang problema dahil hanggang ngayon ay wala pa siyang sinasabi. Sinabi ni Ryo na patawarin siya at bumalik na sila sa liwasan.
Tinanong ni Rio si Latifa kung gusto niya ang pamumuhay sa nayon at tuwang-tuwa siya dahil naroon ang lahat ng kasama niya. Sinabi ni Rio kay Latifa na makalipas ang kaunting panahon, aalis na siya sa nayon. Sinabi ni Rio na balak niyang pumunta sa silangan. Mabilis siyang nagtanong kung maaari siyang sumama, ngunit hindi niya ito maaaring isama. Tinanong ni Latifa kung bakit. Ibig niyang sabihin, pupunta siya sa lugar na hindi pa niya napupuntahan at hindi niya alam ang mga panganib doon. Ayaw ni Latifa na magkalayo sila, ayaw na niyang makarinig pa ng anumang dahilan. Kaya lumayo siya. Si Sarah naman ay nagulat sa mga nakatatanda tungkol sa isang reaksyon sa harang, at napansin din ito ni Lady Dries. Sinabi ng matanda na tila hindi lang isa o dalawa ang nakita. Sinabi ni Sarah na agad niyang pupuntahan para tiyakin, at sinabi ni Lady Yusira na magdala siya ng mga mandirigma. Narating ni Ray ang kuweba at nakita ang maraming itlog. Sinabi niyang tila umalis ang mga ito nang walang iniwang bantay. Kahanga-hanga ang kakayahan nilang manghuli, ngunit tila kulang sila sa talino. Naglaan siya ng oras upang kolektahin ang mga itlog sa kuweba. Sinabi ni Yuzuma na nakakadama siya ng mga kahina-hinala at matagal ng reaksyon. At tinanong ni Sarah kung saan ang lokasyon, malapit sa batis. Sinabi ni Yuzuma na may isang tao at isang griffin. Mabilis na nagbabala si Sarah sa lahat na huwag magsimula ng labanan. Lumapag sila malapit sa isang palumpong kung saan inakala ng lalaki na si Ray iyon, ngunit sa halip, ang mga babae ang lumitaw. Sinabi ni Sarah sa lalaki na manatiling tahimik at sundin lamang ang mga sinasabi nila. Tinanong ni Yuzuma kung ano ang ginagawa niya sa ganitong oras. Nakita ni Sarah ang itlog sa kamay ng lalaki at tinanong kung anong klase ng itlog iyon, kaya bigla niyang hinugot ang kutsilyo upang takutin sila. Mabilis niyang pinuputol ang lubid na nakatali sa agila at agad itong lumipad palayo. Tinanong ni Yuzuma si Sarah kung maaari na siyang umatake. Sinabi ni Sarah na tila hindi na ito maiiwasan, kaya dapat nilang puntiryahin ang griffin. Pumutok si Yuzuma, ngunit nailagan ng agila ang lahat at patungo na ito sa kanilang nayon. Habang tumatakas siya, dumating ang mga wyvern upang umatake. Nakita ni Yuzuma ang isang kawan ng mga wyvern at tinawag si Sarah. Nakita rin ni Sarah ang mga ito at nagtataka kung bakit sila pupunta sa ganitong lugar. Sinabi ni Ophia na maaaring dahil iyon sa itlog na hawak ng lalaki. Sinabi ni Sarah na hindi nila maaaring hayaang makarating siya sa nayon. Tinawag ni Sarah sina Yuzuma at Ophia at sinabi sa kanila na silang lahat ang haharap sa mga Black Wyvern. Sinabi ni Sarah na sina Yuzuma at ang iba pa ang bahalang humarap sa mga natitirang Wyvern. Ipinadala ni Ama ang isa upang ipaalam kina Lady Yusura at sa iba pa ang nangyayari. Matapos makolekta ang mga itlog sa kuweba, sinabi ni Ray na tapos na ang papel ng lalaki at kanyang dinurog ang pulang bagay sa kamay niya na pumatay sa lalaki at nahulog ito mula sa agila. Sinabi ni Sarah kay Ama na siya na ang bahala sa Black Wyvern at tinanong ni Ama kung maaari niyang hiramin ang espiritong hayop na kasunduan ni Sarah upang makipaglaban kasama niya. Pumayag si Sarah. Naglalakad si Latifa sa gubat, iniisip pa rin ang mga sinabi sa kanya nang biglang may bumagsak na itlog at isang lalaki. Nilapitan ni Latifa ngunit patay na ito. Nakita niyang nabasag ang itlog at isang dambuhalang Black Wyvern ang lumitaw sa harap niya. Nakita ng Black Wyvern ang itlog nito at umatungal ng malakas. Bumalik si Rio sa pista, ngunit napansin niyang nagkakagulo ang mga tao at tumatakbo sa takot. Nakita niya si Dominic at tinanong kung ano ang nangyari. Sinabi ni Dominic na kanselado na ang pista dahil paparating ang isang kawan ng mga wyvern. Mukhang pinipigilan pa ni Sarah at ng iba sa gubat, ngunit maaari silang makarating doon anumang oras. Bigla niyang naalala si Latifa at tumakbo siya papasok sa gubat upang hanapin ito. Inihampas ng Black Wyvern si Latifa sa puno at muntik na siyang sunugin ng apoy nito nang dumating si Ama upang harangin ang apoy. Itinaas ng Black Wyvern ang paa nito upang tapakan sila, ngunit agad hinila ni Ama si Latifa at lumipat ng pwesto. Binigkas ni Ama ang Frida at lumitaw ang isang leon. Sumakay si Ama rito at sinabi kay Latifa na umurong muna. Nakipaglaban ang leon at ang asong gubat sa Wyvern at lumipad si Ama paitaas upang atakihin ang Black Wyvern, ngunit alerto ito at nagawang harangin ang atake at sabay na itapon si Ama palayo. Tumama si Ama sa puno at bumagsak sa lupa. Sinabi ni Ama na sa bilis na ito, maaabot ng mga Wyvern ang nayon. Sinunog ng Black Wyvern ang asong gubat at ang leon. Habang iniisip ni Ama kung paano makakabili ng oras, sinubukan ni Latifa na ilihis ang pansin ng halimaw para hindi ito makapunta sa nayon. Idineklara niyang isa rin siyang taga-nayon. Hinarangan ng Wyvern si Latifa gamit ang isang puno at muntik na siyang tapakan nang biglang tamaan ni Rio ang Wyvern, sabay mabilis niyang binuhat si Latifa at humingi ng tawad sa pagkahuli niya. Paglapag nila, sinabi ni Latifa na siya ang dapat humingi ng tawad dahil tumakbo siya ng ganoon. Sinabi ni Rio na maaari na silang mag-usap mamaya saka siya humarap sa Black Wyvern. Nakipaglaban siya sa Wyvern gamit lamang ang kanyang mga kamay.
Gusto ng wyvern na bumuga ng apoy kay Ryo, ngunit naghagis si Ryo ng mahika upang harangin ang apoy sa bibig nito, dahilan upang sumabog ang ulo ng wyvern at mamatay ito. Dumating sina Sarah at ang iba pa. Pinuri ni Sarah si Ama dahil sa pagpatay ng wyvern, ngunit itinuro ni Ama si Ryo at sinabing siya ang tanging tumalo rito. Isa sa kanila ang nagsabi na marahil umurong na ang ibang mga wyvern dahil natalo ang isa. Sinabi ni Sarah na likas na mahiyain ang mga wyvern. Hindi nila hinahamon ang alam nilang hindi nila kayang talunin. Humarap siya kay Ryo at nagpasalamat. Nagkapalitan ng tawad si Ryo at Latifah dahil hindi nila naayos ng maayos ang sitwasyon. Alam ni Latifah na balang araw, maaaring umalis si Ryo. Sinabi niyang natakot siya dahil pakiramdam niya ay puro gulo lamang ang nadadala niya sa kanya at inisip niyang baka gusto na siyang layuan ni Ryo. Sinabi niya na iniisip niyang baka hadlang lamang siya sa kanya. Ngunit sinabi ni Ryo na hindi siya pabigat ni hadlang. Para sa kanya, isa siyang nakababatang kapatid. Pagkatapos ay sinabi ni Ryo kung bakit siya pupunta sa silangan patungo sa rehiyon ng Jigumo. Ngunit hindi niya kailanman sinabi sa kanya kung bakit. Sinabi niyang iyon ang lupain ng kanyang mga yumaong magulang at kaya gusto niyang subukang pumunta roon. Sinabi ni Latifah na ito ang unang pagkakataon na nagsalita si Ryo tungkol sa kanyang sarili. Sinabi niyang may gusto siyang sabihin kay Ryo, ngunit hindi niya alam kung maniniwala ito. Sinabi niyang minsan na siyang namatay at dati siyang tao. Ipinanganak siyang muli at naging siya na ngayon. Sinabi niyang dati siyang nasa isang lugar na tinatawag na Japan. Naniniwala si Ryo sa kanya dahil ganoon din siya. Isa rin siyang taong Hapons tulad niya. Tinanong ni Latifah kung bumabalik pa sa kanya ang mga alaala at sinagot niyang, ngunit nangako siya na magiging malakas at mabubuhay sa mundong ito. Iyon din ang isa pang dahilan kung bakit gusto niyang makarating sa Jigumo kahit isang beses lang. Sinabi ni Latifah na siya rin ay magiging mas malakas at dito siya maghihintay hanggang sa makabalik si Ryo. Habang naghahanda si Ryo sa pag-alis, sinamahan siya ng mga matatanda upang magpaalam. Sinabi ni Dominic sa kanya na huwag siyang magsalita na parang isang estranghero. Ibinigay niya kay Ryo ang isang espada na gawa sa mithril upang maabsorb nito ang kanyang mahika ng espiritu at balutin ang sarili nito rito, pati na rin isang set ng baluti na gawa sa balat ng wyvern na kanyang nilupig. Ang kapangyarihang panangga nito ay magpaparamdam sa kanya na parang papel lang ang mga baluting bakal. Lubos na nagpasalamat si Ryo sa kanila. Ibinigay ni Lady Yusura kay Ryo ang mga lihim na gamot at mahikang elven na inumin, pati na rin mga pagkain at inumin mula sa mga taong hayop. Sinabi ni Ryo na sa dami ng mga bagay na ito, tila medyo mahirap dalhin ang lahat. Ibinigay ng matanda kay Ryo ang isang bag ng espasyo at oras, ngunit ayaw niya itong tanggapin dahil sa pakiramdam niya ay napakahalaga nito. Ipinapaalala ng matanda sa kanya na isa siyang malapit na kaibigan nila. Ipinasok ni Ryo ang lahat ng kanyang gamit sa bag ng espasyo at oras. Sinabi ni Ryo na kung sakaling mangyari ang hindi inaasahan at malagay sa panganib ang nayon ng mga espiritu, bilang isang malapit na kaibigan, nangangako siyang tatakbo siya upang tulungan sila. Nais ni Latifah sa kanya ng isang ligtas na paglalakbay, gayon din ang iba. Pagkatapos ay hiniling niyang alagaan nila si Latifah, at niyakap din siya nito ng mahigpit. Dumating na si Ryo sa rehiyon ng Jigumo at 2 linggo na mula nang makarating siya sa lugar na ito. Ngunit wala pa rin siyang nakikitang anumang bakas tungkol sa kanyang ina at ama. Ang mga taong nakikita niya sa paligid ay may mga itim ding buhok. May isang grupo ng mga magsasaka na nakakita sa kanya, ngunit sinabi niyang isa lamang siyang manlalakbay. At naghahanap siya ng mga kamag-anak, nais niyang makausap ang pinuno ng ngayon. Pagkatapos ay isang batang babae na nagngangalang Ruuni ang nagsenyas na ang kanyang lola ang pinuno ng ngayon. Tinanong ni Ryo kung maaari ba niyang samahan siya roon o bigyan siya ng direksyon at pumayag siyang tulungan siya. Tinawag ni Ruuni si Seo na sumunod sa kanya, kung hindi ay maiiwan siya, kaya mabilis itong tumayo. Dinala ni Ruuni si Ryo sa bahay ng kanyang lola at tinawag ito upang makilala ang bisita. Sinabi ng lola na kakaiba ang kasuotan ng panauhin. Agad namang nagpakilala si Ryo at sinabi niyang naparito siya dahil may nais siyang itanong. Tinanong siya ng matanda kung galing siya sa ibang bansa at sinabi niyang naglakbay siya sa maraming lupain. Ipinakilala ng matanda ang sarili bilang Ruba at pagkatapos ay tinanong kung ano ang pakay niya sa Jigumo. Sinabi ni Ryo na may hinahanap siyang tao. Naparito siya sa nayon dahil narinig niyang kilala ni Ruba ang karamihan sa mga tao sa paligid. Sinabi ni Ruba na mahaba-habang usapan ito kaya humanap sila ng lugar upang maupo at mag-usap. Sinabi ni Ryo na narinig niyang nanirahan ang kanyang mga magulang sa rehiyon ng Jigumo mahigit 15 taon na ang nakalipas at dito ay tinanong ni Ruba kung ano ang mga pangalan ng kanyang mga magulang. At sinabi niyang si Naren at Ayam. Tila narinig na ni Ruba ang mga pangalang iyon noon. Kaya sinabi niya kina Ruuni at Seo na bumalik na sa kanilang mga gawain. Pagkatapos ay tinanong niya si Ryo na magkwento pa ng mas detalyado tungkol sa kanyang mga magulang.
Sinabi ni Ryo na narinig niyang ipinanganak ang kanyang mga magulang sa rehiyon ng Jagumo. Ngunit namatay ang kanyang ama bago pa siya tumanda ng sapat para makilala ang mukha nito. Namuhay siya ng payapa at masaya kasama ang kanyang ina. Ngunit pumanaw rin ito. Sinabi niyang ang pagpunta sa Jagumo ay isang pangako nila ng kanyang ina. Iniisip ni Ryo na baka matagpuan niya ang lugar kung saan nanirahan ang kanyang mga magulang habang siya ay naglalakbay dahil nais niyang magtayo ng libingan para sa kanila. Iyon na lamang ang kaya niyang gawin. Sinabi ni Ruba na kilala niya ang kanyang mga magulang at nakikita niya ang kanilang mga anino sa mukha ni Ryo. Tinanong ni Ryo kung paano niya nakilala ang kanyang mga magulang at sinabi ni Ruba na siya ang ina ni Ren at may mga libingan na para sa kanilang dalawa. Pagkatapos ay dinala niya si Ryo sa mga libingan ng kanyang mga magulang at nagsagawa siya ng seremonyal na pag-alaala. Sinabi ni Ruba na kinailangan ng dalawa na lisanin ang bansang ito ng palihim dahil sa ilang dahilan at wala nang pagkakataon para makabalik pa sila. Ang mga taong nakaalam sa kanilang sitwasyon ang nagtayo ng mga libingan para sa kanilang dalawa. Tinanong ni Ryo kung ano ang dahilan. Ngunit sinabi ni Ruba na hindi pa niya maaaring sabihin sa kanya, ngunit darating ang panahon na maipapaliwanag niya ito. Tinanong ni Ruba kung gusto niyang manirahan sa nayon hanggang sa dumating ang panahong iyon at pumayag siya. Sinabi ni Ruba na lahat ng kanyang kamag-anak ay pumanaw na at Ronnie lamang ang natira sa kanyang tabi. Si Ronnie ang pinsan ni Ryo at siya ay 15 taong gulang. Sinabi ni Ryo na mas matanda si Ronnie sa kanya ng 1 taon at bahagyang napabulala si Ruba dahil mukhang maaga siyang hinog sa pag-isip. Sinabi ni Ruba na dapat na silang umuwi, ngunit sinabi ni Ryo na nais niyang manatili sa libingan ng kaunti pang oras. Sinabi ni Ruba sa kanya na hindi niya kailangang maging formal sa kanya at huwag manatiling labas ng huli. Ipinapangako niya na itatago ang kanyang lahi sa iba. Pagdating niya sa bahay ng huli, naghanda na si Ruba at Ronnie ng hapunan para sa kanya. Kinabukasan ng umaga, maagang nagising si Ryo na may layuning tumulong sa mga gawain sa paligid ng nayon at nais niyang simulan ang paghahanda ng almusal. Lubos na natuwa si Ruba sa kasiglahan ni Ryo. Dumating si Ronnie sa eksena na hindi pa ganap na natatakpan ang kanyang katawan, nakalimutan na nasa bahay na nila si Ryo at tiningnan ni Ryo sa kabilang direksyon nang mapagtanto niyang hindi maayos na natatakpan si Ronnie. Nagising siya at dali-daling tumakbo sa kanyang kwarto nang paalalahanan siya ni Ruba na hindi na sila nag-isa sa bahay. Habang naghahanda si Ryo ng almusal, sinabi ni Ruba na si Ronnie ang gagawa ng miso soup, ngunit kulang sila sa sangkap. Sinabi ni Ronnie na darating sina Kale at Shin sa kanilang bahay, pagkatapos ay itinuturo ang isa pang bariles at sinasabi kay Ryo na gamitin ang tubig mula doon. Sinabi niya na pinupuno nila ito araw-araw gamit ang spirit magic. Sabi ni Ryo na mas mabuti kung mainit ang tubig kaysa sa karaniwan, kaya ginawa niya ang mainit na tubig gamit ang soul magic. Namangha si Ronnie na kaya ni Ryo gawin yon at sinabi niya na kahit ang kanyang lola ay hindi kayang gawin yon. Sinabi ni Ryo na maaari niyang ituro sa kanya ang isang maliit na trick kung gusto niya at masayang pumayag si Ronnie. Hindi nagtagal, dumating sina Seo at Shin at nag-almusal sila at ipinakilala ni Ruba sina Ryo sa kanila. Lahat sila ay kumain at nagustuhan ni Seo at Shin ang pagkain. Sinabi ni Ronnie sa kanila na si Ryo ang naghanda ng lahat at labis silang nagulat. Sinabi ni Ryo na maaari silang kumuha pa kung gusto nila. Pagkatapos ng pagkain, hiniling ni Ruba kay Shin na dalhin si Ryo sa bahay ni Dola dahil iniisip niyang magsimula ng tunay na trabaho bilang hunter. At minsan sinabi ni Dola sa kanya na kailangan niya ng tulong. Sabi niya, sinabi rin ni Ryo na kaya niyang manghuli, ngunit nagduda si Shin kung may sapat siyang stamina para sa nakakapagod na trabaho. Sabi ni Ruba na kung isa sa alang-alang na nakapaglakbay siya sa maraming bansa sa kanyang edad at kaya niyang gumamit ng spirit magic, sa tingin niya ay sapat ang lakas niya para gawin ito. Agad na sinabi ni Shin na kaya rin niyang gumamit ng spirit magic, ngunit sumagot si Ruba na maaaring mas malakas si Ryo kaysa sa kanya. Sinabi ni Shin na siya ang magdadala kay Ryo sa pangangaso, ngunit kailangan niyang tiyakin na hindi siya magiging sagabal. Matapos pumunta sa pangangaso sina Ryo at Shin, tinanong ni Ronnie si Seo kung bakit tinawag niyang Lord Ryo, at sinabi nito na nagbibigay siya ng pakiramdam ng isang maharlika. Sina Dola, Shin, at Ryo ay nanghuli, at nakakuha sila ng mas maraming hayop kaysa noong sila lamang sina Dola at Shin. Sa pagtatapos ng pangangaso, sinabi ni Dola na magagawa nilang bigyan ang mga tao sa nayon ng mas maraming karne kaysa karaniwan. Si Ryo ang nakapatay ng pinakamarami. Kinabukasan, dumating sa nayon ni Ruba ang isang tax assessor na si Saga Hayat at ang kanyang mga kasama matapos ang mahabang panahon. Tinanggap siya ni Yuta at ipinakilala rin ni Ryo ang kanyang sarili at tinanggap siya. Sinuri niya ang mga pananim na mayroon sila. At inanyayahan nila siyang kumain kasama nila at talagang nagustuhan niya ito. Nakikita si Ryo na walang damit sa itaas, nag-ensayo gamit ang espada sa labas ng mag-isa. Napagtanto niyang siya ay pinagmamasdan. Ngumiti si Ronnie at pinuri ang galaw ni Ryo.
Sabi ni Rooney na mula pa noong araw na dumating siya sa bayan, gusto niyang malaman kung bakit siya nag-aaral ng martial arts, ngunit sinabi ni Rio na nakakahiya raw sabihin. Parehong nais malaman ng dalawang babae. Isinuot ni Rio ang kanyang damit at sinabi na noong bata pa siya, may isang babaeng nagustuhan niya at gusto niyang maging sapat na malakas upang maprotektahan siya. Tinanong ni Rooney kung ano na ang nangyari sa babaeng iyon ngayon, ngunit sinabi niya na wala na silang komunikasyon. Sabi ni Rio, maaaring kasama na niya ang taong minamahal niya at hindi niya alam kung naaalala pa siya. Hindi niya alam kung saan siya nakatira. Sabi ni Rooney, kung buhay pa ang babaeng iyon, maaaring magkita silang muli balang araw. Sabi ni Rio, sa ngayon, siya ay nagsasanay para sa kanyang sarili. Sa gabi, mahimbing na natutulog sina Seo at Rooney nang palihim na pumasok si Gon sa silid. Nagbukas ng mata si Rooney at nakita si Gon. Agad niya itong tinakpan sa bibig at sinabi na siya ang mananagot sa anumang mangyari kung hindi siya lalaban. Nagising si Seo at nakita silang nag-aagawan. Pinayuhan ni Gon si Seo na huwag gumawa ng ingay o papaluin niya sa mukha si Rooney at pati siya. Narinig ni Gon ang tinig ng kanyang mga tauhan nang sila ay matumba. May kumislap na ilaw at ito ay si Rio. Hinarap ni Rio si Gon sa parehong posisyon kung saan pinatay ang kanyang ina. Iniwan ni Gon ang mga babae upang umatake, ngunit siya ay tinapakan at napalipad mula sa loob ng bahay hanggang sa labas. Pinigilan ni Rio ang mga binti ni Gon hanggang sa humingi ito ng tigil. Umupo si Rio sa kanya at paulit-ulit na sinuntok sa mukha hanggang dumating si Lord Hayat upang pigilan siyang patayin siya. Dinala ni Ruba ang mga babae palayo sa eksena, at hiniling ni Lord Hayat ang parusa mula sa kaharian, kaya iniutos niyang magpadala ng mensahero. Ito ang ikalawang pagkakataon na nais patayin ni Rio ang isang tao. Palagi niyang nararamdaman ang ganitong damdamin sa loob niya, ngunit isang bagay ay naihahatak siya papalapit kay Haruto nang hindi niya nalalaman. Pinukpok niya ang kanyang kamao sa puno at sinabi na itinakwil niya na ang kanyang paghihiganti, bagamat siya rin ay ganitong uri ng tao. Kinabukasan, natanggap nila ang abiso na darating ang isang mensahero mula sa kaharian. At nagpasya silang ikulong si Gon at ang kanyang mga tauhan. Humingi ng paumanhin si Rio sa lahat dahil nagdulot siya ng gulo para sa kanila. Nagpasalamat si Ruba sa kanya dahil pinrotektahan niya si Rooney at Seo. Nagpasalamat din ang mga babae sa kanya. Lahat sila ay natawa at nag-enjoy sa agahan. Dahil kay Lord Hayat, madadala sa bilangguan sa kabisera ng kaharian si Gon at ang kanyang mga tauhan. Makakalabas ng ligtas ang pangkat ng transportasyon ng baryo. Nagpasalamat si Ruba sa kanya. Sabi ni Lord Hayat bilang lingkod ng kaharian, tinutupad lamang niya ang kanyang tungkulin. Pinuri ni Ruba ang kanyang katapatan at humiling na ihatid ang isang mahalagang liham sa kanyang ama, si Lord Gui. Sabi ni Ruba, labis siyang magpapasalamat kung maihahatid niya ito ng personal. Pumayag si Lord Hayat na tulungan siyang ihatid ito. Pagkatapos ay umalis sila. Ilang araw ang lumipas, nakarating sila sa kabisera ng kaharian ng Kazusuki at nakahanap ng matutuluyan. Nagpayo si Dola na dapat silang lumabas kasama ang isang taong marunong sa kabisera, kung hindi ay maliligaw sila. Tinanong niya kung gusto ni Shin at Rio na lumabas ng magkasama at pareho silang pumayag. Dinala ni Dola si Rio at Shin sa isang restaurant at tapik-tapik ang ulo ni Shin. At sinabi niya na oras na para magbago ang kanyang damdamin at agad sinabi ni Shin kay Dola na tigilan iyon dahil nakatingin si Rio. Dinala ng tagapagsilbi ang tatlong malalaking bahagi ng kimura, ngunit sabi ni Rio, hindi pa niya narinig iyon. Sabi ni Shin, mauubos agad niya ang gana sa unang subo pa lang. Isang emosyonal na karanasan ito sa unang pagkakataon. Sinabi ni Dola kay Rio na kainin ito habang mainit pa bago lumambot. Pagkatapos ng pagkain, lumabas si Shin at Rio sa restaurant, at nagpasalamat si Shin sa kanya sa pagsagip kay Seo, at sinabi ni Shin na kailangan ng kanyang kapatid na matikman ang ulam na ito o mauulit ang kanilang pagtatalo. Inatasan si Rio at Seo na mag-ayos ng isang bagay, at tinanong ni Rio kung gusto niyang kumain ng kamitan pagkatapos nilang matapos. Sabi niya, hiningi yun ng kanyang kapatid kung maaari ay isama siya. Lumabas na nag-aaway dati ang dalawang magkakapatid dahil hindi marunong si Seo magluto ng ulam na yon. Sabi ni Rio, gusto lang ng kanyang kapatid na mabigyan siya ng pagkakataon na matikman ito. Habang nag-uusap sila, may isang babae na nagbebenta ng mga souvenir ang tumawag upang bilhin ang regalo para sa kanyang cute na kasintahan. Agad namutla si Seo, sinasabing hindi siya kasintahan niya, at sinabi ng babae na nahulaan niya na maganda ang kanilang pagkakatugma. Inaanyayahan sila ng babae na tingnan ang mga souvenir ng kabisera. Tinanong ni Rio si Seo kung gusto niya ng anumang bagay, ngunit siya ay parang tatanggi. Sabi ni Rio, marami siyang natulungan sa kanya, kaya hindi niya kailangang mahiya. Tumingin ang babae kay Seo at sinabi na sa ganitong pagkakataon, ang tahimik na pagtanggap ng regalo ay nagpapakita ng kagandahang asal ng isang dalaga. Pinili ni Seo ang isa sa mga magagandang bagay upang subukan. Tinanong ng babae si Rio kung ano ang opinyon niya at sinabi ni Rio na bagay ito sa kanya.
Nang marinig ang presyo, nag-react si Seo, sinusubukang pigilan si Ryo na bilhin ito. Nakita ito ng babae at sinabi na maaari niyang bawasan ng kaunti ang presyo. Ngunit sinabi ni Ryo na ayaw niyang makipagtawaran sa presyo ng regalo para sa isang dalaga. Nagpasalamat ang babae at sinabi na sana ay medyo mas mataas ang presyo noon. Habang naglalakad palayo si Ryo, bumulong ang babae sa tenga ni Seo na dapat niyang subukan ang kanyang makakaya para makuha siya dahil maraming magiging karibal. Isang grupo ng tao ang nagbubuno sa kalsada. Isang babae ang sinusubukang tumulong ngunit hindi makalapit. Dumating si Ryo sa eksena at sinundan ang masamang lalaki. Pinabagsak niya ito at nailigtas ang maliit na batang babae. Tinanong niya si Seo kung okay siya. Tapos pinatama ng isa pang babae ang natitirang lalaki at tinawag ang maliit na batang babae na Momo. Sabi ni Ryo na wala ng panganib sa buhay. Humingi ng paumanhin ang babae at sinabi na ito ay dahil sa kanyang walang silbing kakulangan. Iniabot ni Ryo ang maliit na batang babae at sinabi na dapat siyang humingi ng paumanhin kapag nagising. Mabilis na kinuha ni Ryo si Seo at iniwan ang eksena. Nag-uulat si Lord Gui sa kanyang anak na si Hayate tungkol sa halos pagkidnap kay Momo. At isang binatang lalaki ang sumagip sa kanya at nahuli ang salarin na mabilis na umalis sa lugar. Pagkatapos, pinaalala niya kay Hayate na gusto niyang makipag-usap ng pribado. Hinugot ni Hayate ang isang liham at sinabi na naihatid ito ni Lady Ruba. Binasa ni Lord Gui ang liham at tinanong si Hayate kung nakilala niya ang isang taong nagngangalang Ryo. Bumalik si Ryo at Seo upang makasama ang iba na naglalatag ng balat ng kabayo. Tinawag ni Seo ang kanyang kuya at sinabi na masarap ang kimitan. Sabi naman ni Shin na gagawin niya ito para kay Seo kapag nakabalik sila sa nayon. Napansin din ni Shin ang hairpin sa ulo ni Seo at tinanong tungkol dito. Ngunit hindi niya masabi. Sabi ni Ryo na ilalagay niya muna ang mga bagong bili nila sa loob. At narinig niya ang may tumatawag sa kanya na Lord Ryo. Tapos lumingon siya pabalik at nakita si Lord Hayate. Isang lalaki at babae ang nakayuko sa kanya. Ipinakilala ng lalaki ang sarili bilang Suguki at ang babae bilang Kazuko. Sinabi ni Gi kay Ryo na siya at ang kanyang asawa ay parehong lingkod ng kanyang ina, si Ayam. Nagulat si Ryo at makatwirang magulat. Sinabi ni Gi sa kanya na ang kanyang ina ay kabilang sa royal family ng kaharian. Ipinahayag ni Gi ang koneksyon niya kay Ryo sa kanyang ama, si Ren. Nangyari iyon 20 taon na ang nakalipas. Ang kaharian ng Kazusuki ay nasa digmaan sa kalapit na kaharian ng Jokujin. Si Jen ay may likas na talento sa parehong spirit magic at martial arts. Nagboluntaryo siyang maging sundalo. Agad siyang binigyan ng hari ng ranggo bilang warrior nobleman. Nagkaroon si Gui ng laban sa kanya. Tunay ang kanyang mga kasanayan. Sinabi ni Gui na dapat niyang protektahan ang mga miyembro ng royal family at ang miyembro na pinrotektahan ni Jen ay si Iam. May nararamdaman si Iam para kay Jen at doon na pagkasunduan ang ceasefire agreement. Sa seremonya ng pagdiriwang ng ceasefire, ang prinsipe na dumating bilang ambasador ay may damdamin kay Ayam at sinubukan niyang ipagkidnap siya sa pamamagitan ng kanyang lingkod. Pinigilan ni Jen ang plano nila na magtagumpay. Nagresento ang prinsipe dahil napatay ang kanyang lingkod. Kung natuloy ang ceasefire agreement, hiniling niya ang pagbitay kay Jen at ang isang political marriage kay Iam. Sabi ni Gi, kahit isipin lang iyon ay nagpapakulo sa kanya ng galit. Tinanong ni Ryo kung iyon ang dahilan kung bakit tumakas ng magkasama ang kanyang ina at ama. Ngunit dahil inayos iyon ng hari ng lihim, umalis ang dalawa sa kanilang bansa at lumipas ang panahon na walang balita o komunikasyon. Ngunit ngayong araw, nakatanggap siya ng liham mula kay Lady Ruba at matapos makita ang marangal na anyo ni Ryo, wala siyang pag-aalinlangan na siya ang kanilang anak. Nakiusap si Gi kay Ryo kung maaari siyang pumunta sa kastilyo kinabukasan. Nais ng royal family na muling magsama ang kanilang pamilya, pati na rin ang kanyang sariling mga lolo't lola, at sinabi nilang darating sila kinabukasan. Kinabukasan, pumunta si Ryo sa kastilyo at nakilala sina Haring Homura at Reyna Shizuko. Sabi ni Haring Homura, ito ay isang pagkikita sa kanilang minamahal na apo. Tinanong niya kung maaari silang maging mas kaswal hanggat pahihintulutan nila. Sabi ni Reyna Shizuko, mukhang-mukhang siya mismo ang kanyang ina. Sumagot si Ryo na siya mismo ang kamukha ng kanyang ina. Tinanong siya kung maipapaliwanag niya tungkol kay Ayam at kay General. Sabi ni Ryo, pareho na silang pumanaw. Sabi ni Haring Homura, nais nilang malaman kung paano sila namatay at kung paano nila isinabuhay ang kanilang buhay. Sabi ni Ryo, namatay ang kanyang ama nang siya ay bata pa. Habang ang kanyang ina ay isang mabait na tao na hindi tumigil sa pagngiti. Hindi niya ipinakita sa kanya ang kalungkutan sa pagkamatay ng kanyang ama. Sabi ni Ryo, hindi sila mayaman pero bawat araw ay masaya, ngunit siya ay pumanaw. Tinanong siya ni Haring Homura kung paano namatay si Ayam. Kung sasabihin niya ang katotohanan, ito ay labis na masakit. Ngunit sabi ng hari, nais nilang malaman.
Sabi ni Ryo, pinatay ang kanyang ina sa harap ng kanyang mga mata. Ang pumatay sa kanya ay isang lalaking nagngangalang Lucius. Nakatrabaho siya kasama ng kanyang ama. Pagkatapos ng pagkamatay ng kanyang ama, malaki ang naitulong nito sa kanila. Ngunit noong araw na yon, lumabas ang kanyang ina at sinabi na babalik siya agad. Sinabi rin niya sa kanya na huwag buksan ang pinto. Ngunit sa huli, binuksan ni Ryo ang pinto at sinalubong siya ni Lucius. Sinipa siya ni Lucius at tumama ang kanyang ulo sa isang upuan. Kinuha ni Lucius ang isang bote na may lamang likido upang pilitin si Ryo na inumin. Nang pinilit siya, pumasok si Iam at sumigaw. Kinabitan ni Lucius si Iam at sinaksak siyang patay sa harap niya. Nagising siya at natagpuan ang sarili sa isang slum. Nanatili siya at nanirahan doon bilang ulila hanggang siya'y 7 taong gulang. Ipinaliwanag niya ang isang insidente kung saan nasagip niya ang isang mahalagang tao ng kaharian. Dahil dito, pinayagan siyang pumasok sa isang institusyong pang-edukasyon na pinatatakbo ng kaharian, kung saan ang ilang mag-aaral ay medyo malupit ang pagtrato, ngunit may ilang taong mabuti sa kanya. Nag-aral siya sa paaralan hanggang siya ay 12 anyos, at pagkatapos ay naglakbay patungo sa lupang ipinangako ng kanyang ina. Sabi ni Haring Homura na malamang na labis na nagalit ang kanyang mga magulang sa kanila. Akala niya nagpapasalamat ang kanyang ina sa kanila dahil nagawang ikasal sa kanyang ama. Walang dahilan upang kamuhian sila. Ang lalaki na pumatay sa kanyang ina ang nag-iisang taong hindi niya kailanman papatawarin. Tinanong ni Haring Homura kung naghahangad siya ng paghihiganti. Minsan, iyon lamang ang nagpanatili sa kanya para mabuhay. Ngunit hindi naglilikha ang paghihiganti ng anumang bagay. Sinabi ng hari na kung makakasalubong niya ang lalaking iyon muli at susundan niya ang landas ng paghihiganti, ang kanyang matatagpuan lamang ay impyerno. Sabi ni Ryo na magpapatuloy siya. Hindi siya mag-aatubiling magmadumi ang kanyang mga kamay. Sabi ni Haring Lamona na hindi niya ito pipigilan. Ngunit gusto niyang makipaglaban si Ryo kay Gi dahil kakailanganin niya ang lakas kung sakaling kailanganin niyang harapin si Lucius balang araw. Bumalik si Gi at Ryo sa bahay upang makita si Momo, anak ni Gi, at siya ang nakapagsagip kay Momo. Labing-tuwa at nagulat si Gi at ang kanyang asawa. Naganap ang laban ni Gi at Ryo na si Kyoko ang nagbabantay bilang referee at naroroon din ang hari at reyna. Parehong ipinakita ni Gi at Ryo ang mahusay nilang kasanayan sa espada, hanggang sa nagpasya si Gi na isagawa ang pinakamalalim na teknik, ang one sword no slash, upang umatake, ngunit pinrotektahan ni Ryo ang sarili gamit ang kanyang spirit magic. Napunta ang panalo sa laban kay Ryo. Lubos na humanga ang hari at reyna sa kanyang ipinakitang galing. Tinanong ng hari kung may kahilingan siya. May pinsan siyang nakatira sa nayon kung saan siya nanatili, at nais niyang ipaalam sa kanya ang tungkol sa kanyang lahi. Sabi ng hari na pagkakatiwalaan nila ang kanyang pasya at nagpasalamat siya sa kanila. Bumalik na ang mga taga-nayon sa kanilang tahanan, ngunit hindi makita ni Ronnie si Ryo at ang iba. Tinawag ni Seo si Ronnie upang tuminala sa bundok, kung saan sinabi niya sa kanyang mga magulang na hindi na siya makakatakas upang mabuhay at protektahan ang mga mahalaga sa kanya. Tatanggapin niya ang kanyang mga nakatagong kadiliman at magpapatuloy. Sa gabi ng parehong araw na dumating siya sa nayon, sinabi ni Naruba at Ryo kay Ronnie kung sino talaga si Ryo. Nagulat si Ronnie na siya pala ay pinsan ni Ryo. Mahirap paniwalaan kaya nagbiro siya tungkol dito. Sabi ni Ruba na si Ryo ay kabilang sa pamilya hari. Idinagdag niya na kinilala ang ama ni Ryo sa digmaan at itinaas sa ranggo ng warrior nobleman. Humingi ng paumanhin si Ronnie sa kanyang pagiging bastos at yumuko kay Ryo nang malaman ang kanyang pagkakakilanlan. Hindi sanay si Ryo at hindi komportable dito. Sinabi niya sa kanya na huwag gawin yon. Sabi ni Ronnie na siya ay royalty, at sinabi ni Ryo na maaaring royalty ang kanyang ina, ngunit siya ay hindi. Dapat tratuhin siya ni Ronnie gaya ng dati. Tinanong niya kung pwede ba siyang tawagin na Ryo, at sinabi niya na ipagpapatuloy nila ang normal nilang relasyon kahit pinsan sila. Medyo nakaka-awkward tawagin siyang Ronnie, kaya gusto niyang tawagin siya ng mas malapit. Pumayag si Ryo kahit abutin ng kaunting panahon. Sinabi ni Ryo sa kanilang dalawa na iniisip niyang lisanin ang nayon, at sabi ni Ruba na mamimiss siya, ngunit wala na siyang magagawa pa. Tinanong siya kung babalik ba siya sa lupang kinalakihan niya, at sinabi niya na, pero may isang lugar din siyang gustong bisitahin sa daan. Tinanong ni Ronnie kung babalik siya sa nayon na ito, at sinabi niya na babalik siya balang araw hanggat tinatanggap siya. Sabi ni Ronnie, syempre pwede siyang bumalik, at idinagdag ng lola na siya ay miyembro ng nayon at pwede siyang bumalik anumang oras. Inisip ni Ronnie na sinabi ni Ryo na bibisita siya sa isang lugar, marahil may naghihintay sa kanya roon. Sinabi ni Ryo na hindi sila magkamag-anak, ngunit may isang tao na itinuturing siya bilang kapatid. Nakilala ni Ryo si Ronnie at Seo sa kanilang tahanan. Pagkatapos, nabanggit niya na hindi pa niya nakaka-greet ng maayos sa lahat mula nang bumalik. Gusto niyang maglibot at makilala ang mga tao ng maayos. Pagkatapos noon, napansin niya ang ekspresyon sa mukha ni Seo.
Lumapit ang isang babae at tinanong siya kung bakit niya kausap si Ronnie na parabang normal lang. Sinubukang ipaliwanag ni Ronnie na magkasama silang naninirahan sa isang bahay. Nainggit ang ibang mga babae at sinabi na gusto rin nila yon. Ipinagpatuloy niya ang kanyang pang-araw-araw na gawain sa nayon at tunay na nasisiyahan siya sa oras kasama ang mga taga-nayon. Sa bukirin, tinawag ni Ronnie si Ryo para sabihin na nagtanim siya ng mga puno sa kanyang lugar. Tulad ng kanyang hinihiling, pinuri siya ni Ryo at sinabi na tulungan ang iba na hindi pa tapos. Pumasok si Dola at sinabi na masipag si Ronnie, kaya magiging magandang nobya siya at pumayag si Ryo dito. Parehong napatawa si Ryo at Dola nang sinabi niya na hindi nila dapat pag-usapan iyon. Pagkatapos, lumingon si Ryo kay Sayo at tinanong kung pwede siyang tulungan, pero mabilis siyang nagpatuloy sa pagtatanim at sinabi na hindi na kailangan. Sinabi ni Ryo na tiyakin niyang matandaan ang lahat. Gusto niyang subaybayan ang lahat sa nayon sa mga itinuro niya. Narinig ito ni Seo at huminto siya. Sinabi ni Ryo na nakadepende ito kung magiging maayos o hindi. Tinanong siya ni Seo kung aalis ba siya sa nayon at kinumpirma niya ito. Hindi pa niya nasabi sa iba pero ngayong taglagas, bandang pagtatapos ng pista ng ani, iyon ang planong pag-alis niya. Tinanong siya kung mananatili ba siya malapit at babalik-balik sa nayon. Ngunit sinabi niya na plano niyang maglakbay sa buong bansa, kaya hindi niya alam kung madalas siyang makakabalik. Naramdaman niyang mas mabuting ipaalam ito sa kanya ng maaga. Nag-aalala si Seo pero ayaw niyang mapansin ni Ryo ito. Kaya sinabi niya na may dumi sa kanyang kamay na napunta sa kanyang mata. Gumawa si Ryo ng spirit magic ng tubig at ibinigay ito sa kanya para hugasan ang kanyang mukha. Tinanong siya ni Ronnie kung ano ang nangyari at sinabi ni Seo ang parehong sinabi niya kay Ryo. Pagkatapos, sinabi niya na kailangan niyang tapusin ang kanyang bahagi at sinabi ni Ronnie na tutulungan niya siya. Umalis si Seo pauwi sa araw na yon at biglang umiyak hanggang dumating si Shin at nakita ang kanyang kapatid na umiiyak. Tinanong niya kung ano ang problema. Sinabi ni Seo na ayos lang siya at gagawa ng hapunan. Ngunit malinaw na hindi pa oras ng hapunan. Akala ni Shin, si Ryo ang dahilan kung bakit umiiyak siya. Kaya malapit na siyang lumabas ng galit nang sabihin ni Seo na huwag siyang gumawa ng anumang bagay. Ang dahilan lang ay aalis si Ryo sa nayon. Mabilis na lumabas si Shin ng bahay papunta sa bahay ni Ruba para hanapin si Ryo. Pagdating, nakita niya si Ryo at yumuko sa kanya, nagmamakaawa na manatili sa nayon. Alam niyang makasarili ang sinasabi niya pero ayaw niyang umalis si Ryo sa nayon. Dumating si Seo at humingi ng paumanhin sa anumang abala na dulot ng kanyang kapatid. Parehong humingi ng tawad at bumalik silang lahat sa bahay. Sa wakas, dumating na ang Harvest Festival. Masayang nag-enjoy ang lahat sa kanilang sandali at inimbitahan ni Ruba ang pamilya ni Gui na sumama. Nagpasya si Gui na hamunin ang sinumang may kumpiyansa sa kanilang kakayahan at sinabi niya na walang kahalagahan ang ranggo at laki. Habang ang ilan ay pumapalakpak kay Gui, may ilang nagtulak kay Dola sa entablado para hamunin si Gui kahit ayaw niya. Si Gui ang nagwagi sa huli ng hamon. Gumawa si Ryo ng kamatan para sa lahat. Inimbitahan ni Ronnie si Momo na kumain ng kamatan. Nagpasalamat si Ryo kay Kayoko sa kanyang tulong sa araw na yon at sinabi niya na yon ang pinakamaliit na magagawa niya bilang kapalit. Tinanong ni Seo kung maaari siyang makausap sandali at lumayo sila mula sa lugar ng party. Nakita ni Ryo ang hairpin at sinabi na ginagamit pa rin niya ito. Pagkatapos, pumunta sila sa pangunahing usapan, at sa puntong ito, hindi sinasabi na ito ay magiging isang pagkatalo lamang, sinabi niya na mahal niya si Ryo. Naramdaman ni Ryo ang pagkakasala, pero hindi niya kayang suklian ang damdamin niya. Tinanong niya kung dahil ba aalis siya sa nayon, at sinagot niya na tama yon, pero hindi iyon ang buong dahilan. Sinabi niya na dapat dalhin siya ni Ryo sa kanyang pag-alis. Sinabi ni Ryo na imposible yon. Nag-ensayo siya ng kanyang katawan at spirit magic araw-araw sa nakalipas na 6 na buwan, handang gawin ang lahat upang hindi hadlangan si Ryo. Ipinahayag ni Ryo na hindi iyon ang issue. Muli siyang humingi ng paumanhin at hindi niya kayang suklian ang damdamin niya. Umagos ang luha sa kanyang mga pisngi at sinabi niyang ayos lang. Kahit na hindi siya titingin ni Ryo, kahit papaano ay dapat siyang hayaang manatili sa kanyang tabi. Hinawakan niya ang kamay ni Ryo, ngunit nakaramdam ng pagkakasala si Ryo at binitiwan siya pagkatapos ay umalis. Habang umaalis, napansin niyang pinapanood siya ni Shin, kaya huminto siya at tahimik na humingi ng paumanhin. Naghanda si Ryo na umalis. Nagpasalamat siya sa parehong lola at kay Ronnie. Ngunit sinabi nito na hindi niya kailangang umalis habang madilim pa. Sinabi ni Ryo na nagpapaalam na siya sa lahat sa nayon kahapon at ito ay magiging mahabang paglalakbay. Sinabi ni Ronnie na maaari siyang bumalik sa bahay anumang oras. Umalis si Ryo habang binabati siya ng magandang paglalakbay. Naghihintay si Seo kay Ryo sa hangganan ng ngayon. Naalala niya ang sinabi ni Lord Gui nang iwan siya ni Ryo na umiiyak. Ninais niya ang pinakamabuti para kay Ryo at sinabi sa kanya na mag-ingat.
At umaasa si Ryo na ganoon din siya. Magpupursigi siya, susubukan ang kanyang makakaya, kaya kailangan din pagsikapan ni Ryo ang kanyang makakaya. Sinabi ni Ryo sa kanya na tunay siyang masaya na dumating siya upang ipaalam ang pamamaalam. Nagkamayan sila at nagpaalam sa isa't isa hanggang sa muling magkita. Lumipad si Ryo pabalik upang makita ang mga subhuman at si Latifah. Tumakbo si Latifah at mahigpit siyang niyakap, tinatanggap siya pabalik. Ipinaliwanag niya sa mga elder na marami siyang magagandang karanasan at ipinaliwanag ang lahat sa kanila. Sinabi ni Ryo kay Latifah na sinabi ng kanyang lola at pinsan na nais nilang makilala siya nang sabihin niya sa kanila na mayroon siyang nakababatang kapatid at sinabi niya na gusto rin niyang makilala sila. Tinanong ng elder si Ryo kung gaano katagal siya mananatili sa kanila. Sa pinakamahaba, ilang buwan lamang. Nangako siya kay Latifah na sisiguraduhin niyang babalik siya ng mas maaga. Tinanong ni Elder Yusura si Ryo kung may kulang siya habang naglalakbay. Sinabi ni Ryo na marami pa siyang supply, ngunit habang naglalakbay, isang ideya ang pumasok sa kanyang isipan. Umaasa siyang maipapahiram niya sa kanya ang kanyang karunungan. Iniisip niyang magtayo ng bahay na maaaring ilagay sa space pocket. Nakita ni Dominic iyon bilang kawili-wili, ngunit sinabi ni Yusura na gusto niya ng bahay na maaaring ilagay ng hindi kailangan ng pundasyon. Sinabi ni Dominic na kakailanganin niyang gamitin ang spirit magic para ihanda ito. Sinabi ng elder na kapag nagustuhan niya ito, hindi siya babalik sa loob ng isang panahon. Sinabi ni Yushira kay Ryo na iwan na kay Dominic ang usapin tungkol sa bahay. Dapat niyang gugulin ang lahat ng oras na maaari kasama si Latifah at iba pa. Pagkatapos ng talakayan sa mga elder, nakilala niya ang mga babae sa silid. Tinanong ni Sarah kung nagkaroon siya ng mahabang usapan sa mga elder. Sinabi niya na nakaramdam siya ng ginhawa nang makita na lahat ay tila masigla tulad ng dati. Sinabi ni Sarah na tiyak na nagulat ang mga elder sa laki ng kanyang paglaki. Sinabi ni Ryo na tama iyon dahil 2 taon na ang lumipas. Sinabi ni Ofia na sobrang laki ng paglaki ni Ryo na tila naging mahiyain sina Ama at Sarah sa kanyang paligid. Ngunit parehong itinanggi nila yon. Sinabi ni Ryo kina Ama at Sarah na naging mas parang matatalik na dalaga sila at napaka-cute. Lumingon siya kay Ofia at sinabi na siya ay naging mas maganda at tumaas ang kanyang mahinahong ugali. Pagkatapos, tinanong ni Latifah kung gusto niyang maligo kasama nila. At sumigaw ang mga babae ng syempre hindi. Nagising si Ryo at natagpuan ang kanyang sarili sa tabi ng isang hubad na babae. Sumigaw siya ng napakalakas, kaya dali-daling pumasok ang mga babae. Nagulat ang mga babae sa eksena. Ngayon, gaano man sila nagmadali, hindi nila maiwasan ang pakiramdam ng pagkakasala. Sinusubukan ni Ryo na ipaliwanag, pero sino ang maniniwala sa kanya ngayon? Nandoon lahat ng mga babae, nagtatanong kung sino ang babaeng iyon. Sigurado siya na ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Lumapit ang babae kay Ryo, na lalong nagpalitaw ng kuryosidad sa mga babae. Sinabi ni Sarah na ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Simpleng natulog lang si Ryo kasama ang isang hubad na babae, yun lang. Nakita ng mga babae ang hindi nila dapat nakita at humingi siya ng paumanhin. Tinanong ni Latifah kung sino ang kakaibang babae. Ginigising ni Ryo ang babae upang ipaliwanag ang hindi pagkakaunawaan. Nagising ang babae at ipinaliwanag na siya ay isang espiritu na gumawa ng kasunduan kay Haruto. Pinapaalala niya kay Ryo ang sinabi ni Lady Dryas. Tinanong ni Ryo kung paano sila nagkaroon ng kasunduan pero hindi rin niya alam. Sinabi ni Ryo na noong siya ay bata, siya ang nagpakita sa kanya kung paano gamitin ang spirit magic. Bakit siya biglang lumitaw dito? Ngunit hindi rin niya alam. Tinanong ni Ryo kung ano ang nangyayari kapag unang lumitaw ang isang covenant spirit. Sinabi ni Sarah na ang mga espiritu na kanilang kasundo ay wala sa anyong pantao, kaya hindi nila alam. Lumingon si Ryo sa babae upang itanong ang kanyang pangalan. Ngunit ngayon wala pa siyang pangalan, gusto niya ng pangalan na ibibigay ni Haruto. Umuiral siya dahil sa kanya. Napansin ni Ofia na tinawag siya ng babae na Haruto, pero sinabi ni Ryo na ipapaliwanag niya yon mamaya. Alam ng babae ang tungkol kay Ryo, alam ang lahat tungkol sa kanya. Tinanong ni Ryo kung ibig niyang sabihin ay lahat tungkol kay Haruto. Tinanong siya ng babae kung gusto niyang malaman ang tungkol sa dating Haruto, sinasabi na hindi niya kailangang mag-alala, nangangako na hindi sasabihin sa iba. Gusto niyang malaman kung paano siya tatawagin. Ngumiti siya at sinabi na pwede siyang tawagin sa alinmang pangalan. Gusto niya ng pangalan. Sinabi ni Ryo na bigyan siya ng kaunting panahon. Pakiramdam ni Ryo na nangyari ito ng masyadong mabilis, kaya hindi niya alam ang gagawin. Tinanong ni Sarah kung pwede niyang humingi ng payo sa mga elders at kay Lady Dryas. Sinabi ni Ama na si Lady Dryas ay isang humanoid spirit. Maaaring may maibigay siyang payo. Lumingon si Ryo upang tanungin ang babae kung gusto niyang sumama sa kanya. Ngunit hindi siya pwedeng pumunta ng ganito lang na hubad. Tumayo siya at isang magandang damit ang sumaklob sa kanya.
Nagulat ang lahat sa silid at sinabi niya na hinabi niya ang damit mula sa Odo at Mana. Nagpalit siya ng damit. At hindi alam ni Ryo kung kailan lumabas sa kanyang bibig ang pangalang Aisha dahil kahawig niya ang dating kasintahan niya. Nagustuhan niya ang pangalang iyon at sinabi na sa sinaunang wika, ang ibig sabihin nito ay spring. Sinabi ni Ryo na kapag tinitingnan siya, ang imahe ng spring ay tila akmang-akma at nagustuhan niya yon. Si ama ang una na nais tanggapin siya at tinanong kung dapat ba niyang ituring na parang nakababatang kapatid at sumunod ang iba. Sa council room, napagpasyahan nilang ipaalam sa mga elders na nagising ang espiritu ni Ryo, ngunit sa ilang paraan, nawala ang alaala ng espiritu. Naghahanda si Ryo na ipaliwanag ang kanyang covenant sa espiritu nang lumitaw si Lady Dryas. Naramdaman niya ang isang makapangyarihang espiritu sa nayon. Nakilala niya ang espiritu at nagpakilala sila sa isa't isa. Sinabi ni Lady Dryas na lahat ng humanoid spirits ay nagtatago ng kanilang mga alaala. Ngunit tila wala pa ring maalala si Aisha at siya ay covenant spirit ni Haruto. Ito ang nagdulot sa lahat na magtanong kung sino si Haruto. Inamin ni Ryo na tinawag niya ang sarili niyang Haruto sa Shiro region at siya ay hinahanap. Iminungkahi ni Lady Dryas na tukuyin ang uri ng espiritu ni Aisha at tinanong si Aisha kung aling elemento siya pinakamahusay. At mahusay siya sa lahat ng elemento. Nagulat silang lahat nang marinig iyon at napagpasyahan nilang mag-organisa ng laban sa pagitan ni Ryo at Aisha upang malaman kung gaano kalakas si Aisha. Ipinaliwanag ni Ryo kay Aisha na magsisimula ang laban kapag nahulog ang bato sa lupa. Nagsimula ang labanan. Napakabilis ng teknik sa pakikipaglaban ni Aisha at nakilala ni Ryo ang kanyang mga galaw. Tinanong niya kung kinokopya ba nito ang kanyang teknik. Napaka-intense ng laban. Pareho silang gumamit ng iba't ibang spirit magic. Isa sa mga ginamit ni Aisha na nakilala ni Ryo ay ang ginagamit niya noon para talunin ang Wyvern. Naglabas si Ryo at Aisha ng malalaking tornado hanggang sa kinailangan ni Lady Dryas na itigil ang laban bago ito makaapekto sa nayon. Mula sa performance ni Aisha, malinaw na mahusay siya sa lahat ng elemento. Gumamit lamang si Aisha ng maliit na bahagi ng kanyang kapangyarihan at sa kanyang kasalukuyang estado, hindi siya ligtas. Sinabi ni Lady Dryas na ituturo niya kay Aisha ang kaalaman tungkol sa mga espiritu. Dumating si Elder Sudo upang tanggapin si Aisha sa ngalan ng mga tao. Nag-organisa sila ng salu-salo upang salubungin siya. Dinala ni Ryo siya sa paligid ng nayon upang makita ang mga kakaibang bagay. Dinala ni Elder Dominic ang lahat sa bahay na tinulungan niyang itayo para kay Ryo. Mayroon itong pinakamainam na mga pasilidad na posible. Sinabi ni Elder Dominic kay Ryo na hanggat ang pundasyon ay itinayo gamit ang spirit magic, maitatayo ang bahay kahit saan. Nang makita si Ryo na nagpapasalamat, hinaplos siya nito ng bahagya at sinabi na huwag kumilos na parang estranghero. Natapos na ni Elder Dominic ang bahay na maaaring dalhin. Naisip ni Ryo na kailangan niyang magpakita ng respeto sa mga elders. Panahon na upang siya ay umalis. Tinanong siya ni Latifa kung kailan siya aalis at sinabi niya na sa makalawa. Sinabi ni Elder Dominic na ipapaalam niya sa ibang elders kapag pumasok na sila sa bagong bahay. Napansin ni Ryo ang mood ni Sarah at nakaramdam siya ng guilt sa biglaang pag-alis. Sinabi ni Sarah na dapat siyang maglaan ng oras na makipag-usap kay Latifa. Sa gabi, habang nasa bathtub, naisip niya na naging thoughtless siya. Nakatuon siya sa pagsasanay mula nang magising si Aisha. Hindi siya gaanong nakipag-usap kay Latifa. Biglang pumasok si Latifa na may tuwalya na may balak kuskusin ang likod ni Ryo, ngunit nahiya siya dahil walang suot. Pinayagan niya siyang kuskusin ang kanyang likod at sinabi ni Latifa na dati siyang Japanese. Noong panahong iyon, ang pangalan niya ay Endo. Tinanong ni Ryo kung bakit niya naisipang pag-usapan ito. Sinabi niya na tinawag siya ni Aisha na Haruto. Sinabi niya na yon ang kanyang alias sa Shira region. Sinabi ni Ryo na ang kanyang pangalan noon sa Japan ay Amakawa Haruto. Sinabi ni Latifa na dati siyang sumasakay sa bus at may isang tao na ninanais niyang maging kanyang kapatid. Ngunit nagkaroon ng aksidente sa bus. Ngayon, sigurado na si Ryo na parehong muling ipinanganak mula sa insidenteng iyon. Sinabi niya na si Ryo ay isang kamangha-manghang kapatid. Ngunit hindi ganoon ang pakiramdam ni Ryo dahil hindi na siya nasa kanyang tabi noon. Yumakap si Latifa sa kanya at sinabi na dapat niyang siguraduhin bumalik sa nayon. Nangako si Ryo na babalik siya. Lubos na natuwa siyang marinig iyon at tinanong kung may lugar na kailangan pang hugasan ng mas maayos. May isang lugar na medyo mas mahirap hugasan. Sinabi ni Ryo na may kailangan siyang gawin sa Shira region at sinabi ni Latifa na huwag na niyang pag-usapan iyon. Kinabukasan, naghanda si Ryo na umalis ng nayon patungong Shira. Pinalisan siya ng lahat. Binigyan siya ng elder ng teleportation crystal na magpapadali sa kanyang pagbabalik sa nayon. Sinabi ni Elder Dominic na isa lamang ang direksyon nito, kaya hindi ito makakabalik sa pinanggalingan niya.
Itinuturing siyang malapit na kaibigan, at hayaang umalis ang isang malapit na kaibigan ng walang kagamitan ay magiging kahiyahiya sa mga espiritu. Binigyan siya ni Elder Sudo ng isang mahiwagang bagay na nagpapahintulot sa kanya na baguhin ang kulay ng buhok ayon sa kanyang nais. Dahil siya ay hinahanap sa Shira, magiging kapaki-pakinabang ang mahiwagang bagay na ito. Pinayuhan ni Lady Drea si Aisha na huwag kalimutan ang itinuro niya. Sinabi ni Ryo kay Sarah na alagaan ang kanyang nakababatang kapatid, ngunit sinabi ni Latifa na hindi na siya bata. Lahat ay nagnais sa kanya ng ligtas na paglalakbay. Sa daan patungong Shira, sinabi ni Ryo na may kailangan siyang gawin doon, ngunit bago iyon, kailangan muna niyang makipagkita sa isang tao. At sinabi ni Aisha ang pangalan ni Celia, na parabang alam niya ang lahat. Sinabi ni Ryo na hindi niya siya nakontak mula noong unang liham. Sa Bircham Academy, nasa campus si Celia, nag-isip at nag-aalala kung ligtas ba si Ryo. Habang palagi niyang iniingatan ang tanging liham na natanggap niya, biglang lumitaw si Charlotte. Nagulat siya, ngunit tinanong niya kung bakit hindi niya siya tinatawag na asawa. Sinabi ni Celia na nahiya siya para gawin yon. Umaasa si Charlotte na magbabago siya sa paglipas ng panahon. Pagkatapos, tinawag siya ng isa sa mga gwardiya ni Charlotte para tingnan ang isang bagay, at siya ay umalis. Ryo at Aisha ay nakarating sa kabisera ng kaharian ng Bircham, ngunit tila mas matao kaysa dati. Upang hindi mapansin, ginamit niya ang mahiwagang hikaw upang baguhin ang kulay ng kanyang buhok. Nagpasya silang huminto sa isang tindahan, bumili ng ilang bagay, at samantalahin ang pagkakataon para itanong kung bakit napakaraming tao ang pumapasok at lumalabas. Sinabi ng babae na ito ay dahil sa parada ng kasal ng isang maharlikang pamilya bukas, kaya maraming tao mula sa labas ng kabisera ang dumating. Nagtataka si Ryo, kaya tinanong niya kung aling maharlikang pamilya, at sinabi ng babae na ito ay ang pamilya Ducadu, isa sa mga pangunahing maharlikang pamilya. Sinabi ni Ryo kay Aisha na pupunta siya sa akademya, ngunit sinabi ni Aisha na sasama siya dahil makakatulong ang kanyang espiritu. Sa gabi, nang marating nila ang akademya, lumapag sila sa isang bubong na may ilang gwardiya. Dinala sila ni Ryo sa pamamagitan ng bintana na kanyang sinira, ngunit hindi mabuksan, kaya mabilis na ginamit ni Aisha ang kanyang espiritu upang lumitaw sa kabilang panig at buksan ito mula sa loob. Natagpuan nila ang daan patungo sa laboratorio ni Celia, ngunit ito ay walang laman. Nagtaka si Ryo kung baka nagpalipat siya ng laboratorio dahil alam niyang hindi siya alis ng akademya. Sinabi ni Ryo na may kaunting panganib, ngunit kung may mga mananaliksik sa ibang silid, maaari nilang gamitin ang ilusyon at magtanong. Sinabi ni Aisha na iwan na yon sa kanya. Nakita ni Ryo ang isa pang laboratorio sa akademya. Nang tanungin siya ng lalaki sa laboratorio, lumitaw si Aisha sa likod niya at hinawakan siya upang hipnotisahin. Pumasok si Ryo at tinanong kung nasaan si Celia. Mayroon siyang bagay na kailangang gawin sa kanya, at sinagot siya ng lalaki na nasa palasyo ng hari si Celia. Sinabi ng lalaki na si Celia ay malapit ng ikasal kay Lord Charlotte ng pamilya ng Duque Adu. Nagulat si Ryo nang marinig ang balita. Nagulat si Ryo na ikakasal si Celia kay Charlotte Abo. Tinanong niya kung paano iyon nangyari. Sa kamakailang labanan, natalo ang kaharian ng Bircham sa imperyo ng Bajoja. Nagsimula ang pamilya ng Duque Abo ng negosasyon para sa kapayapaan. Nawala ang kapangyarihan at prestihyo ng pamilya ng hari. Si Duke Hugin at ang kanyang paksyon ang sinisi. Tumakas sila sa kabisera ng kaharian. Pinagtibay ng pamilya ng Duque Abo ang kapangyarihan at tinutukan ang pamilya ng Count Clash. Tinanong ni Aisha kung gusto ba ng pamilya ng Count Clash ang ganitong politikal na kasal. Hindi alam ng lalaki dahil walang ibinigay na detalye. Binitiwan ni Aisha ang kanyang kamay at siya ay nakatulog. Sa labas ng gusali, tinanong ni Aisha si Ryo kung ano ang kanyang gagawin. Kailangan niyang makipagkita kay Celia at tanungin siya ng direkta, ngunit nasa kastilyo si Celia at mas mahigpit pa ang kanilang sistema ng depensa kaysa sa akademya. Sinabi ni Aisha na gagamitin niya ang kanyang espiritu. Sinabi ni Ryo na ang anyo ng espiritu ay isang masa ng odo at mana. Ang loob ng kastilyo ay nakahanda upang tuklasin ang mga kahina-hinalang kapangyarihan sa mahika. Sinabi ni Aisha na makikita niya ang mga hadlang sa deteksyon ng mahika. Nang umalis siya, sinabi ni Ryo na hindi pa sila nakilala ni Celia dati. Ngunit alam niya kung ano ang hitsura nito. Umaasa si Ryo sa kanya. Nagkakainan si Celia at ang kanyang ama. Nakaramdam ng guilt ang kanyang ama sa hindi niya pagkita sa kanya ng mas maaga. Sinabi niya na huwag na lang banggitin yon. Pinutol sila ni Charlotte, tinatawag ang kanyang ama. Sinabi niya na makapagpahinga siya at siguraduhin na ang seremonya ay makukumpleto. Ipinagmamalaki ni Charlotte na pinaputok ang kanyang dibdib, ipinagmamalaki ang malawak na seremonya bukas. Inaasahan ni Count Clash na perpekto ang seguridad. Sinabi niya na pinagsama niya ang pinakamahusay sa kaharian. Mas nag-aalala si Charlotte tungkol sa kanyang biyenan. May mga kakaibang balita na kumalat mula sa korte.
Si Count Clash at bahagi ng Maharlika ay lihim na nakipag-ugnayan kay Duke Eugen. Pinabulaanan ni Count Clash ang mga walang batayang paninirang puri. Sinabi niya na naantala ang kanyang tiwala sa kanya. Sinabi ni Clash na hindi niya kailanman pagtataksilan ang kaharian. Sinabi ni Charlotte na huwag mag-alala, ang kasal ay bahagi ng pagpapanatili ng kanyang posisyon. Sinabi niya na ang kanyang biyenan ay mapapailalim sa kontrol ng pamilyang ito. Ito ay parang banta kay Clash, ngunit wala siyang ibang pagpipilian. Itinaas nila ang kanilang mga baso upang ipagdiwang ang kapayapaan at kasaganaan ng parehong pamilya. Nasa mataas si Rio sa itaas ng kastilyo. Tinitignan niya ang sistema ng depensa ng kastilyo na inihahanda para sa seremonya bukas. Sinabi ni Aisha kay Rio na nahanap na niya si Celia. Ginabayan niya si Rio upang makapasok sa loob. Nasa kanyang silid si Celia, iniisip kung paano matagal silang hindi nagkita ng kanyang ama. Upang mapanatili ang kaligtasan ng kanyang ama at ng pamilyang Clash, magiging pag-aari niya si Charlotte. Bumukas siya ng drawer at kinuha ang sulat ni Rio na nagnais muling makita siya. Naalala niya ang sandali sa pagitan nila at papasabugin na sana ang sulat upang wakasan ang lahat ng may biglang paglabag sa silid. Tinanggal niya ang kanyang hood at ginamit ang mahiwagang hikaw upang magbago pabalik. Lubos na nagulat si Celia muli. Sinabi ni Rio na bumalik siya gaya ng ipinangako. Nahulog ang sulat mula sa kamay niya at niyakap siya ng mahigpit. Alam ni Celia na hindi ito isang panaginip. Lubos nilang naalala ang isa't isa. Sinabi ni Celia kay Rio na mas matangkad na siya. Hindi siya masyadong nagbago, ngunit sinabi niyang naging mas pambabae siya. At para kay Rio, palagi siyang maganda at ngayon ay mas kaakit-akit pa. Pinatapik niya si Rio sa dibdib dahil sa mga salitang ganoon muli. Sinabi niya na naging gwapo, malakas, at matapang si Rio. Lubos siyang nagalak na ligtas siyang nakabalik, nagtataka kung paano nakapasok si Rio sa kanyang silid, at hiniling na ikwento niya ang kanyang paglalakbay. Narinig ni Rio na magpapakasal na siya kay Charlotte Aboy, at tinanong kung iyon ba ang gusto niya, pagkatapos ay humingi ng paumanhin sa kanyang bastos na pananalita. Pumayag si Celia sa kasal kahit na kay Charlotte Aboy. Ang lalaki ay may sama ng loob sa kanya, marahil kaugnay ng kalagayan ng pamilya niya. Sinabi ni Celia na narating na niya ang edad na hindi na niya maaaring isipin ang kanyang pananaliksik magpakailanman. Si Charlotte Aboy ay magalang at mabait sa mga kababaihan. Gusto sanang magsalita ni Rio, ngunit na-interrupt siya ni Celia at tinanong kung maaari ba siyang dalhin niya sa isang lugar at doon na lang manirahan habang buhay. Hindi alam ni Rio ang sasabihin. Sinabi ni Celia na biro lamang iyon kaya kalimutan na. Sinabi niya kay Rio na umalis na dahil malapit nang dumating ang mga tagapag-alaga. May abalang araw siya bukas at maraming dapat gawin. Lubos siyang nagalak na nakita si Rio bago ang kasal at sinabihan siyang huwag pumunta sa seremonya dahil nakakahiya yon. Agad siyang pinatulak palabas at siya ay nawala sa isang iglap. Masaya siyang muling nakita si Rio gaya ng ipinangako, ngunit ayaw niyang masangkot si Rio rito kaya umiiyak. Sinabi ni Rio kay Aisha na hindi niya nakikita ang pagmamahal mula kay Celia at tinanong niya kung ano ang balak niya. Hindi alam ni Rio, ngunit nais niyang malaman ang motibo sa kasal na ito. Sinabi ni Aisha na tutulungan niya siya, ngunit humingi ng paumanhin si Rio sa palaging pag-asikaso niya. Sinabi ni Aisha na palagi siyang nasa kanyang tabi at maaaring lumapit anumang oras. Sa araw ng kasal, bumisita si Rio kay Charlotte at yumuko upang batiin siya. Nais ni Charlotte na tanggapin si Rio ng maayos, ngunit sinabi ni Rio na huwag na siyang abalahin. Kung masyado siyang maging palakaibigan sa kanya, may mga tao na hindi magiging masaya, kaya gusto lamang niyang pumunta ng tahimik. Sinabi ni Lord Charlotte kay Rio na pumunta sa kanyang bahay pagkatapos matapos ang seremonya. Sinabi ni Rio na ang gabing ito ang kanyang unang gabi. Bisitahin niya ito sa ibang araw. Bigla niyang naramdaman ang isang makapangyarihang espiritu. Nahiya siya hanggang tawagin siya ni Charlotte. Sinabi ni Rio na darating siya sa silid ng seremonya ng maaga at maghihintay. Tinawag ni Charlotte ang kanyang mga gwardiya upang ipakita kay Rio ang daan. Naramdaman ni Rio na nawala na ang presensya. Tinitingnan ni Celia ang sarili sa salamin, naririnig ang pagtawag sa kanyang pangalan sa labas. Tiningnan siya ni Charlotte at siya ay namangha, parang gutom na tigre na nagnanais ng usa. Ipinakilala niya siya sa kanyang mga asawa, sinabihan ang kanyang asawa na si Tenesina na asikasuhin ang iba at umalis. Lumapit si Tenesina upang ipakilala ang sarili at nais malinaw mula sa simula. Sinabi niya na mas mataas ang kanyang katayuan sa lipunan kaysa sa kanila. Ngunit nang pakasalan niya si Charlotte bilang kanyang ikapitong asawa, siya ay nasa ilalim lamang ng kanila, hindi pinapayagan ang anumang bastos na pag-ugali. Tinanggap ni Celia ang mga bagay na yon, umaasang maayos silang makikitungo sa kanya. Sinabi ni Tenesina na bilang isang nobya ng pamilya, dapat siyang maging masigla. Pagkatapos, inihayag ng katulong na dumating na si Prinsesa Cristina. Sinabi ni Celia sa kanyang katulong na pakapasukin siya.
Hindi natuwa si Tenesina dahil naistorbo siya ng katulong. Ngunit humingi ng paumanhin si Celia dahil prinsesa ito. Sa sandaling iyon, humingi ng paumanhin ang prinsesa kay Celia sa biglaang pagdating ng walang abiso. Pinuri niya ang damit pangkasal ni Celia. Tumingin si Tenesina sa prinsesa at tinanggap siya, sinasabihan siyang pumasok at magpahinga. Nais ng prinsesa na makipag-usap ng pribado kay Celia. Mabilis na humingi ng paumanhin si Tenesina sa kanyang asal at pinatnubayan ang lahat palabas. Dumating ang prinsesa upang bumati sa ngalan ng kanyang mga magulang. Pagkatapos, umupo sila at nagkape. Patuloy niyang pinupuri ang kanyang propesor, tinanong kung may problema si Celia, ngunit sinabi nito na wala. Nag-aalala lamang kahapon kaya hindi nakatulog ng maayos. Nagpasalamat ang prinsesa sa kanyang propesor sa tulong upang makalabas ng ganito. Matagal nang nakulong sa palasyo ang prinsesa, at ang pagbabantay ng paksyon ng Ducabo ay mahigpit. Sinabi ng prinsesa na ang kapabayaan ng pamilya hari ang sanhi. At ang panig ng Floria na nakapture sa ibang bansa dahil kay Duke Eugene ay tiyak na labis na masakit. Sinabi ni Prinsesa Cristina na nawala ang tiwala sa kapangyarihan ng pamilya hari at ang masamang resulta nito ay ang kasal ni Celia. Nakiusap ang prinsesa sa lahat ng ito, ngunit sinabi ni Celia na ang kasal ay kanyang desisyon, kaya hindi na kailangang humingi ng paumanhin. Naramdaman ni Prinsesa Cristina ang sama ng loob sa pag-agaw ng ngiti ni Celia. Noong nag-aaral sa akademya, hinangaan at iginalang niya si Celia na mukhang masaya noon. Hindi tulad ngayon parang ibong nakakulong. Nangako ang prinsesa na gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya upang matulungan si Celia na muling makamit ang kanyang ngiti. Nagpasalamat si Celia at nanalangin na muling magkita ang dalawang prinsesa. Nag-uusap sina Charlotte at Afet. Si Afet ay may utos sa mga puwersa bilang pinakamalakas na mandirigma sa kaharian. Ang kanyang kakayahan ang nagbigay sa kanya ng titulo bilang espada ng hari. Ngunit si Charlotte ang may kapangyarihang mag-utos. Kaya si Afet ay kailangang sumunod sa kanyang mga utos. Palaging natatapos ni Afet ang kanyang mga tungkulin. Sinabi ni Charlotte sa kanya na huwag magyabang at umalis. Nagsimula na ang kasal ni Celia at Charlotte Abo. Pinuri ito ng mga tao sa buong kaharian. Nakita ng mga tao ang kasuotan ni Celia sa anino ng karwahe at tinawag siyang Silver Bride. Sinabi ni Charlotte na hindi masamang titulo iyon, ipinapakita kung gaano kaganda si Celia. Inakala niya na magiging kanya si Celia, sabik na maghalikan upang selyuhan ang pangako. Nagbigay siya ng senyas sa sundalo upang ipagdiwang ang reputasyon ng pamilya. Sumunod lamang ang mga tao sa kaharian. Sinabi ni Charlotte na balang araw ang kahariang ito ay magiging kanya at magiging asawa niya si Celia. Nang lumapit ang karwahe, ipinaalam ni Aisha kay Rio. Salamat kay Aisha na natiling kalmado si Rio. Nakipag-usap si Aisha kay Celia, sinasabihan siyang tumingin sa kanan at makita si Rio sa gitna ng karamihan. Hindi maintindihan ni Celia kung bakit naroon siya sa ganitong oras, umiiyak at sinasabi na si Rio lang ang ayaw niyang makita. Nakita ni Charlotte si Celia na umiiyak, ngunit sinabi niyang ito ay dahil sa labis na emosyon. Hindi inasahan ni Charlotte na mahal siya, sinabing dapat maging marangal dahil may nanonood. Lumingon siya, ngunit wala na si Rio. Sinubukan niyang kausapin si Aisha, ngunit hindi niya magawa, iniisip na baka ilusyon lang ito. Huminto ang karwahe. Tumayo si Charlotte at iniabot ang kamay upang tulungan siyang umatras. Inisip ni Celia na parang manika siya mula sa sandaling iyon at naghanda ng hawakan ang kamay ni Charlotte nang sumigaw ang mga sundalo ng babala tungkol sa isang salakay. Ang sumalakay ay si Rio. Sinubukan ng ilang sundalo na pigilan siya, ngunit ginamit niya ang kanyang mga paa at kamao upang talunin ang sinumang humarang sa kanya. Isang sundalo sa kabayo ang nag-utos sa mga sundalo na umatras sa magkabilang panig at bumuo ng isang pader. Hindi nila dapat hayaang makalapit siya. Gamit ang mga sibat na nakatutok kay Rio, nagpalabas siya ng mahika upang itaboy sila. Kinontrol siya ng pangkat ng mga salamangkero at nagbigkas ng mga tiyan, ngunit naiwasan ni Rio ang lahat at lumipad ng mataas sa ibabaw nila. Pagkatapos ay iniutos niya sa ilang sundalo na protektahan ang nobya at ang lalaking ikakasal. Nagbigkas ang sundalo ng physical enhancement at naghanda upang umatake. Nagulat si Celia, ngunit sinabi ni Lord Charlotte sa kanya na ayos lang ang lahat. Ito ay isang pre-ceremony performance lamang. Sila ang pinakamahuhusay sa kaharian, pinili ng may matinding pag-ingat. Ngunit natalo ni Rio ang lahat ng sundalo. Bago pa namalayan ni Lord Charlotte, lumipad siya patungo sa kanya at tinapik sa dibdib gamit ang kanyang kamao. At bumagsak siya sa lupa. Hinikayat ni Rio ang isang kutsilyo at nagkunwaring tututok kay Celia. Ayaw ni Baron Clash na masaktan ang kanyang anak na babae. Gusto niyang kumilos, ngunit hinarang siya ng isang sundalo. Sinabi ng sundalo na hayaang huwag siyang kumilos dahil hindi niya matanggap ang seguridad ng bansa. Sinabihan siya ng sundalo na manahimik at kalmahin ang sarili.
Sinubukan din ni Ducabo na kumilos, ngunit hinarang siya ng sundalo. Nakipag-usap si Ryo kay Celia sa pamamagitan ng telepatya. Humingi siya ng paumanhin sa gulo at gusto niyang ipaliwanag niya ang sitwasyon. Sinabi niya na malaking tulong kung mananatili itong tahimik. Tinanong ni Celia kay Ryo kung ano ang nangyayari at sinabi ni Ryo na ginagamit niya ang telepatya. Kailangan lamang niyang ituon ang kanyang isip sa mga salita at maaabot ito sa kanya. Nakahiga si Lord Charlotte sa sahig, nagtatanong kung ano ang hinahanap niya. Ngunit sinipa siya ni Ryo at sinabi na may galit siya sa kanya. Binalaan niya na durogin siya sa ilalim ng kanyang mga paa. Sinabi ni Celia na huminto at pinapakiusapan siyang huwag pumatay ng sinuman. Inutusan ng isang opisyal ang mga sundalo na dalhin ang mga bisita sa templo. Sinabi ni Ryo kay Celia na kaunti lamang ang oras nila, kaya dapat hayaan siyang magpaliwanag. Muling tinanong niya ang kanyang pasya. Ngunit hindi siya sumagot. Kaya alam ni Ryo na siya ay pinipilit ng pamilya ng Duke ng Bo. Sinabi ni Ryo na anuman ang kanyang hiling, ito ay matutupad. Sinabi niya na padalos-dalos si Ryo at pumayag siya rito dahil napakahalaga niya sa kanya at marami siyang utang na loob sa kanya. Ayaw niyang manahimik lamang at mawala ang mahalaga sa kanya. Magsisisi siya habang buhay. Kapag nawala na ang isang bagay, hindi na ito babalik. Ngunit kung hindi pa ito nawala, may oras pa. Nakita niya ang isang hinaharap kung saan siya ay madudurog. Muling tinanong niya magpapasaya ba sa kanya ang kasal. Sinabi niya na kung ilalagay niya ang kanyang damdamin sa unahan, baka makapagdulot siya ng problema sa iba. Ito ba ang tama? Ngunit alam ni Ryo, kung talagang tama ang kasal na ito, hindi niya iyon ipapakita sa mukha. Hiniling niya sa kanya na huwag sumuko. Tinanong niya kung ano ang gagawin ni Ryo kung sasabihin niyang ayaw niyang ikasal. Dadalahin niya siya at tatakas. Hindi kasasangkot ang kanyang ama dito. Napapalibutan sila ng hukbo. Sinabi niya kay Ryo na mahuhuli siya nila. Sinabi ni Ryo na huwag mag-alala tungkol dito. Tutup din niya ang kanyang hiling. Sinabi niya kay Ryo na dalhin siya palayo. Hinarap ni Ryo si Lord Charlotte at sinabi na ninakaw niya ang kanyang nobya sa harap ng lahat. Pagkatapos, kinuha niya si Celia at tumakas. Habang nagpapanggap si Celia na sumisigaw na parang dinukot, iniutos ni Lord Charlotte ang buong hukbo na habulin siya. Sinabi ni Affet sa kanila na huwag sirain ang sitwasyon, ngunit iniutos ni Charlotte na hulihin si Ryo. Tumakbo ang mga sundalo upang habulin siya. Ngunit lumipad siya sa ibabaw nila, nakakagulat sa lahat. Isinalang ni Charlotte ang sumpa sa hukbo bilang walang kakayahan. Tinanong ni Affet si Charlotte kung nakita niya ang kakayahan ni Ryo sa pagtalon noong umatake siya. Chant ang kupo ng mage upang muling atakihin siya. Ngunit inilapag niya si Celia at lumikha ng hadlang upang harangan ito. Inisip ni Ray na gumagamit siya ng uri ng mahiwagang kagamitan. Nag-isip siya kung sino ang taong iyon hanggang sa naalala niya. Ang batang pumatay sa ulo ng dambuhalang halimaw sa kabubatan gamit ang spirit magic. Inisip niya na nakabalik na ito. Sinabi niya na mas malakas na siya mula noong huli niyang nakita. Inilunsad niya ang isang atake kay Ryo, ngunit kinontrol ito ni Ryo at itinama ang atake sa lupa. Sumabog ito, nagpataas ng sigaw ng mga tao, iniisip na siya ay namatay. Ngunit nang humupa ang pagsabog, hawak pa rin ni Ryo si Celia sa kanyang mga braso at tumakas siya. Iniutos ni Charlotte na tigilan ang pag-atake dahil ayaw niyang maapektuhan si Celia. Sinabi ni Affet sa mga sundalo na makinig. Sinabi niya na ang mga kabalyero sa himpapawid ay naghahabol. Iniutos niya ang mga puwersa na magkalat at bumuo ng isang lambat na nakapalibot sa kabisera, at tumingin kay Vanessa, inutusan siyang ayusin ang seguridad sa lugar ng kasal at makipag-coordinate sa mga pinuno ng bawat unit. Tinawag ni Charlotte si Affet upang tanungin kung sino ang nagbigay ng pahintulot sa kanya na umakma. Pinalampas niya ang pag-alis ng raider kasama ang kanyang magiging nobya. Tinanong ni Affet kung alam niya kung sino ang rebelde. Naalala ni Charlotte ang rebelde na nagsabing may galit siya sa kanya. Sinabi ni Affet na maaaring maraming kandidato, ngunit sinabi ni Charlotte sa kanya na tumahimik, habulin agad ang rebelde at dalhin siya pabalik. Sinabi ni Affet na yon ang intensyon at tumakbo siyang habulin ang rebelde. Naging kawili-wili ang sitwasyon para kay Ray, ngunit sa proteksyong ibinigay sa kanya bilang ambasador, inisip niyang hindi siya dapat palihim na umalis. Napansin niyang interesado siya kay Ryo at sa espiritu na hindi pa lumalabas noon. Habang nagmamaneho, nagreklamo si Celia na masyadong mabilis si Ryo. Ngunit sinabi ni Ryo sa kanya na subukang tiisin at ayaw niyang makitungo sa unit ng Griffin. Sasabihin niyang magmamadali siya ng kaunti. Sinabi niya na naging kahanga-hangang binata si Ryo. Nagpasalamat siya at tinanong kung mas nasanay na siya sa bilis. Sinabi niya na kung kaya niyang bumilis pa, gawin na niya. Naisip ni Ryo na kung patuloy silang tatakbo ng ganito, aabutin ng oras bago nila mailigaw ang mga naghahabol. Kailangan na nilang bumaba mula sa mga bubong at magkikita silang muli mamaya.
Tinanong ni Celia kung ano ang ibig niyang sabihin. Sinabi niya na mayroong taong tutulong. At ang taong iyon ay ang babaeng unang nakipagtelepati sa kanya. Lumipad siya mula sa mataas na gusali. Tinawag niya si Aisha at lumitaw ito. Ipinasa ni Ryo kay Aisha si Celia at nagtanong si Celia kung ano ang nangyayari. Sinabi ni Ryo na siya ang magiging pain at bibili ng oras. Sinabi ni Ryo kay Celia na gagamitin nila ang pagkakataong ito para makatakas mula sa kabisera ng magkasama. Ipinangako niya na magkikita silang muli at ipapaliwanag ni Aisha ang sarili niya kay Celia sa daan. Natagpuan ng mga kabalyero sa himpapawid si Ryo, ngunit hindi si Celia. Sinabi ng knight sa himpapawid na ang eskinita na kanyang nilisan ay patay na daan. Dapat nilang ipaalam sa mga unit sa lupa. Sinabi niya sa isa sa kanila na magpaputok ng flare upang tumawag ng karagdagang puwersa. Naisip ni Ryo na ang lahat ay ayon sa plano. Ang natitira na lang ay maakit niya ang mga naghahabol. Inilunsad ng mga kabalyero sa himpapawid ang atake kay Ryo, ngunit wala sa kanila ang tumama sa kanya. Pagkatapos, nagpasya siyang dumaan sa pagitan ng mga gusali, kung saan nakatagpo niya ang mga sundalo sa lupa. Lumaban siya ng buong makakaya, ngunit hindi pumatay, na nagpapahirap pa sa sitwasyon. Biglang dumating si Afet at sinabi na arestuhin siya si Ryo. Nakilala siya ni Ryo dahil siya ang tinatawag na espada ng hari. Inutusan ni Afet ang kanyang mga tauhan na umatras. Dumarating ang mas maraming suntok mula kay Afet sa kutsilyo ni Ryo na nagtutulak sa kanya pabalik. Naisip ni Ryo na may makapangyarihang pangkulam na naengkanto sa espada na hawak ni Afet. Nagpatuloy ang labanan habang hindi lamang ginamit ni Ryo ang kanyang kutsilyo, kundi naglunsad din ng sipa. Lumaban ng malakas si Afet, ngunit natapos lamang ito sa kutsilyo ni Ryo at sa pagkakataong ito ay natulak pabalik si Afet. Nagkaroon si Ryo ng pagkakataong itutok ang kanyang talim kay Afet. Ngunit nagpasya siyang umatras. Tinanong ni Afet kung bakit hindi niya ginamit ang kanyang talim. Tinuturing iyon ni Afet na minamaliit siya ni Ryo kaya gusto niyang tapusin na ito. Nag-ipon siya ng mas maraming enerhiya sa kanyang espada at pinabagsak ito sa sahig na nagdulot ng pagkasira sa paligid ng mga gusali. Hinahanap ng mga tauhan ni Afet si Ryo matapos ang pagsabog, ngunit wala siya kahit saan. Ipinag-ulat nila ito kay Afet. Sinabi ni Afet na kung nakuha niya ang buong puwersa ng suntok, dapat itong nagdulot ng kapansanan, ngunit hindi niya naramdaman na tumama ito at may ebidensya na nakatakas siya sa mga eskinita. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na hanapin ang paligid upang masiguro. Nakawala sina Aisha at Celia mula sa mga tauhan ni Afet. Tinanong ni Celia si Aisha kung ayos lang si Ryo at sinabi niya na darating din si Ryo sa lalong madaling panahon. Nakilala ni Ryo sila at tumakbo si Celia para yakapin siya kahit muntik nang matumba. Sinabi ni Ryo na maayos lang ang lahat. Tiningnan ni Celia ang damit ni Ryo at tinanong kung siya ay nasugatan. Siyempre, walang problema. Nagpasalamat siya kay Aisha. Tinanong ni Ryo kung gusto pa ba niyang bumalik. Mabilis niyang sinabi na hindi, ngunit iniisip lang niya na tila hindi ito totoo. Sinabi ni Celia na sa isang sandali inakala niyang tapos na ang kanyang buhay, pero iniligtas siya ni Ryo at nasa kanyang tabi, nagpasalamat siya sa pagkidnap sa kanya. Tinanong ni Celia kung ano ang susunod nilang gagawin, at mabilis na sinabi ni Ryo na may kailangan siyang gawin, ngunit hindi niya hahayaang magdusa siya. Sinabi ni Celia na kulang siya sa karanasan at hindi sapat, ngunit umaasa siyang aalagaan siya ni Ryo ng maayos. Sinabi ni Ryo na umaasa rin siyang aalagaan siya ni Celia ng maayos. Binigyang diin din niya na kailangan nilang mag-usap ng higit pa upang mabawi ang nakaraang oras. Biglang sinabi ni Aisha na paparating na ito. 4 na magkakaibang daloy ng apoy ang umakyat mula sa lupa hanggang sa ulap ng bato. Lahat ay nawala sa ulap. Nakiusat si Aisha kay Haruto na tulungan at iligtas sila. Natagpuan ng ilang babae ang kanilang sarili sa isang lugar kung saan hindi sila makakakontak dahil walang signal ng telepono at sila ay dinukot ng ilang lalaki. Hawak sila sa isang sasakyan, ngunit dumating si Ryo sa lugar upang iligtas sila mula sa mga lalaki. Tinanong niya kung may iba pa at sa hindi inaasahan, nakilala niya ang kanyang dating kasintahan doon.